Kabanata 461. Plastic Brotherhood. Hindi man lang sinulyapan ni Eric si Keith. Ngumiti lang siya kay Nicole. What a coincidence, Nicole. Why don't you push my wheelchair, and I'll take you to greet Chairman Harrison. Si Nicole na tatanggi pa lang ay nag-alinlangan ng ilang segundo at pumayag. Okay. Ang Harrison Corporation ay kilalang mahirap makipagtulungan. Nakipagtulungan lamang si Chairman Harrison sa kanyang mga kaibigan at naging tycoon sa Western media niya. Hindi man siya kilala sa international arena, sikat na sikat pa rin siya sa media niya. May-ari siya ng 2 malalaking minahan at may matatag na katayuan sa industriya, kaya hindi dapat maliitin ang kanyang kapangyarihan. Kung ang Stanton Corporation ay maaaring makipagtulungan sa Harrison Corporation, ito ay magiging kapaki-pakinabang sa kanilang pag-unlad. Napangiti si Eric. Napaatras si Toto at napabuntong hininga. Laging may paraan si Mr. Ferguson. Malamig na ngumuso si Keith sa galit. Niwala ka dito para sa akin. Tumalikod siya at padabog na umalis. Umiling si Toto. Anong plastik na kapatiran? Hanggat nandyan si Miss Stanton, lahat ay kailangang umupo sa likod. Itinulak ni Nicole si Eric na makipagpalitan ng kasiyahan sa lahat. Bagamat walang nagpakita ng curiosity, lahat sila ay palihim na nag-iisip tungkol sa relasyon ni Nicole at Eric. Napasulyap si Eric at nakita niyang napapalibutan si Clayton ng mga taong nagpapalitan ng kasiyahan. Hindi lang siya makalayo. Nang makita ni Clayton si Eric, tila nagulat siya, ngunit mabilis siyang bumalik sa normal. Kinawit ni Eric ang gilid ng labi niya na may bahid ng lamig. Matagal nang nakikipagtulungan ang Ferguson Corporation sa Harrison Corporation. Nang makita ni Eli Harrison si Eric, masayang lumapit ang lalaking nasa late 40 or 50s at tinapik ang balikat ni Eric. Bro, long time no see. I wanted to visit you when I heard about your accident, but I was too busy. Nakita ni Nicole ang isang matandang lalaki na kasing edad lang ng ama ni Eric na tinatawag si Eric na, bro, at parang natatawa. Napangiti ng tapat si Eric. Wala namang seryoso. Salamat sa pag-iisip. Don't be polite with me. This is. Napatingin si Eli Harrison kay Nicole na nasa likod ni Eric. Nicole Stanton, CEO ng Stanton Corporation at mahalagang anak ni Floyd Stanton. Bahagyang ngumiti si Nicole at inabot ang kamay para makipagkamay. Hello, Chairman Harrison. Nakahinga ng maluwag si Eli Harrison. So, she's your ex-wife. Ha, I've heard about it. I didn't expect that you guys is still so close after your divorce. Hindi natinag ang mukha ni Nicole, ngunit lihim siyang hindi nasisiyahan sa nakakainis na ugali ni Eli. Bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Eric. Nakangiti niyang sabi, we're still good friends after the divorce. Tama. Kung tutuusin, napakaliit ng bilog na ito at tiyak na magkikita kayo, kaya mas mabuting magkasundo. Ang mga salita ni Eli Harrison ay hindi maliwanag, na naging dahilan upang mawalan ng interes si Nicole na magtrabaho kasama niya. Ang kanyang karakter ay hindi sapat upang maiugnay sa Stanton Corporation. Habang nagsasalita siya, ay kumaway si Eli. Ivy, halika nga dito. Isang batang babae na maganda ang suot at maluho ang bumangga. Siya ay maganda at masunurin, na kung saan ay contrasting sa kanyang estilo ng pananamit. Sa unang tingin, mukha siyang mula sa isang mayamang pamilya at hindi kapos sa pera, ngunit hindi naman siya ganoon ka-generate. Ito si Eric Ferguson na nabanggit ko sa iyo. Bata pa si Mr. Ferguson at may kakayahan. Hindi mo ba siya laging gustong makilala? Tumingin si Eli Harrison sa kanyang bunsong anak na babae at sinenyasan ng kanyang mga mata na siya ang magkusa. Binigyan din siya nito ng tingin ng nagbabala. Ivy Harrison lowered her head, blushed, at bahagyang yumuko. Hello, Mr. Ferguson. Bahagyang kumislap ang tingin ni Nicole. Tila naintindihan niya ang ibig sabihin ng matinik na salita ni Eli sa simula. Tila gusto niyang ang kanyang anak na babae ang susunod na Mrs. Ferguson. Walang pakialam na tumanggo si Eric at hindi na lang siya sinulyapan. Kabanata 462. Sariling minahan. Napangiti si Eli Harrison. Bro, this is my youngest daughter. She's been living abroad, kaya medyo mahiyain siya since never pa siyang nakadalo sa mga ganitong event. Huwag mo siyang tawanan. Napangiti ng mahina si Eric na walang gaanong emosyon. Pinanlakihan ni Nicole si Ivy Harrison.
Kung titignan ang kanyang kilos, si Ivy ay hindi mukhang lumaki sa ibang bansa. Nang mapansin ang titig ni Nicole, sinulyapan siya ni Ivy at mabilis na iniyuko ang ulo. Dahil alam ni Nicole kung ano ang nasa isip ng mag-ama na ito, hindi na niya kailangang manatili pa. Ngumiti si Nicole at tinapik ang balikat ni Eric. Mr. Ferguson, mag-usap kayo. Kukuha ako ng makakain. Bago pa siya mapigilan ni Eric, tumawa ng malakas si Eli Harrison. Mag-iingat ka, Miss Stanton. Nakangiting tumalikod si Nicole at umalis. Maraming tao sa paligid ang nakakita sa eksenang ito. Mukhang malungkot ang umaalis na likod ni Nicole na hindi maiwasang maawa sa kanya ang iba. Kumuha siya ng isang slice ng cake at umupo sa isang sulok. Isang lalaki ang umupo sa tabi niya. Si Clayton iyon. Niluwagan niya ang kurbata at mukhang walang magawa. I'm sorry kung iniwan kitang mag-isa noong dinala kita dito. Ngumiti si Nicole at nagpahayag ng pag-unawa. Mr. Sloan, kababalik mo lang sa Medianya, so natural, may mga taong sasamantalahin ang opportunity network na ito kasama ka. It's completely understandable. Maraming alak si Clayton kanina, kaya dahan-dahan siyang humihigop sa isang baso ng sparkling na tubig sa sandaling ito. Nandito si Mr. Ferguson. Napatingin siya sa direksyon ni Eric at saglit na natigilan. Harrison Corporation. Nagulat si Nicole na tumpak na makilala ni Clayton si Eli Harrison noong kababalik niya sa Medianya. Humalaklak si Clayton. I was studying the investment situation in Western Medianya. Chairman Harrison is very conservative. He only keeps his mines for a living, so it's nothing promising. Tumango si Nicole na may pag-unawa. Nabalitaan ko na mayroon siyang anak na babae, si Joy Harrison. Umiling si Nicole. The one beside him is Ivy Harrison. He said that she was raised abroad. Bahagyang tumawa si Clayton at nag-cross legs. Nakakabilib ang aura niya. Sino ang gusto niyang lokohin? Iyon siguro ang illegitimate daughter niya. Kanina lang namatay ang asawa niya kaya sa wakas ay naglakas loob siyang kilalanin itong illegitimate daughter. Tumango si Nicole na mas lalo pang humahanga habang iniisip, wow. I didn't expect Clayton to be so updated with gossip. Katulad siya ni Kai. Ipapaliwanag nito kung bakit naiiba si Ivy Harrison sa mga regular na kababaihan sa mataas na lipunan. Bahagyang umubo si Clayton. Well, it's good to know some chismis at times. Nalaman ko iyon bago umuwi. Sinalubong ni Nicole ang mga mata ni Clayton at hindi maiwasang mapangiti. Malambot ang kanilang mga mata habang nakatingin sa isa't isa. Nakaupo sila ng malapit, kaya mula sa pananaw ng isang tagalabas, medyo intimate sila. Totoo ba ang dating chismis online? Si Clayton Sloan ba talaga ang bagong pag-ibig ni Nicole? Ang eksenang ito ay lubhang malupit sa mga mata ni Eric, na nakatitig sa dalawa sa hindi kalayuan. Sinadya ni Eli Harrison na iwan ang kanyang anak para alagaan si Eric para mabigyan sila ng pagkakataong mag-bonding. Kinabahan at nasasabik si Ivy Harrison. 20 taon na siyang nabuhay bilang isang iligal na anak na babae. Sa wakas ay naghintay siya hanggang sa araw na namatay ang asawa ni Eli upang makilala sa pamilya Harrison. Sa wakas ay kaya na niyang tumayo para sa sarili. Binigyan din siya ni Eli ng napakalaking pagkakataon. Bago ito, hindi kailanman mabubuhay si Ivy sa parehong marangal at marangal na paraan tulad ni Joy Harrison dahil hindi siya karapat-dapat. Kahit na nakatira si Ivy sa Harrison Villa, walang gumagalang sa kanya. Maging ang mga kasambahay ay magbibigay sa kanya ng kakaibang tingin. Kung mapapangasawa ni Ivy si Eric Ferguson, walang magmamaliw sa kanya bilang isang illegitimate daughter. Sinabi rin ni Eli Harrison kay Ivy na hindi niya ito makikilala bilang kanyang anak kung hindi ang mga Ferguson na naghahanap ng alyansa sa kasal sa mga nangungunang pamilya sa mundo. Iyon ay dahil kasal na si Joy Harrison. Para sa kapakanan ng isang alyansa ng kasal sa pamilyang Ferguson, ang pagkakaroon ni Ivy sa wakas ay nagkaroon ng kaunting halaga. Kahit na hindi masaya si Ivy tungkol dito, alam niyang ito lang ang pagkakataon niya. Lihim siyang nagtaas ng mata para tingnan si Eric. Ang malamig at marangal na lalaking ito na lumalabas lang sa TV at magazine ay talagang nasa harapan niya. Kinagat ni Ivy ang ibabang labi at naglakas loob na humakbang pasulong. Kabanata 463. Sumuko kay Nicole. Sabi ni Ivy Harrison, Mr. Ferguson, ikinagagalak kitang makilala.
Alam niyang ang babaeng mas maganda sa karamihan ng mga celebrity kanina ay ang dating asawa ni Eric Ferguson. Ang babaeng iyon ay talagang mas nakakasilaw sa personal. Umuugong sa internet ang gusot ni Nicole at Eric, ngunit hindi ito pinansin ni Ivy. Dahil hiwalay na sila, wala nang dapat ipag-alala. Hindi man kayang ikumpara ni Ivy ang babaeng iyon sa background ng pamilya, handa siyang yumuko at sumunod dito hanggat mapang-asawa niya ito. Sa kanyang opinyon, walang lalaki ang nagkagusto sa mga babaeng makapangyarihan. Walang tugon ang inisyatiba ni Ivy na batiin si Eric. Nang tumangala siya, nakita niyang laging nakatutok sa isang direksyon ang malamig na tingin ni Eric, kay Nicole at Clayton. Ivy grit her teeth at humakbang pasulong. Itutulak kita na magpahinga sa ibang lugar. Bago hawakan ng kamay nito ang wheelchair nito, nagsalita si Eric sa malamig na boses, "Huwag mo akong hawakan." Ang kanyang kamay ay huminto sa gitna ng hangin. Walang pakialam at walang init ang tono ni Eric. Walang sino man ang pinapayagang hawakan kung saan niya hinawakan. Hindi papayag si Eric na may mag-burn ng bakas ni Nicole sa wheelchair niya na nahawakan niya kanina, lalo na't hindi siya babae. Namula agad ang mukha ni Ivy sa hiya at kahihiyan. "So sorry." Pagkatapos mag-sorry, wala na rin balak umalis si Ivy. Nangangamba niyang binawi ang kamay at kinagat ang ibabang labi. "Mr. Ferguson, kukuha ba ako ng makakain mo?" Kumunot ang noo ni Eric at sinubukang pigilan ang pagkainip sa kanyang mga mata. Hindi na kailangan. Natitiis lang ni Eric ang karakter ni Eli Harrison dahil mag-business partner sila, pero hindi ugali ni Eric na alagaan ang anak ng kapareha, lalo pat napaka-insensitive ni Eli Harrison na masaktan si Nicole kanina. Sa pagkakataong iyon, tumunog ang telepono ni Eric. Kinuha niya ito at nakitang si Old Master Ferguson iyon. Pagkatapos ng bahagyang paghinto, sinulyapan niya si Ivy Harrison. Naintindihan naman agad ni Ivy at umatras ng 3 metro ang layo. Kinuha niya ang tawag. "Hello. Pagkatapos ng mahabang panahon, mayroon ka bang anumang mga resulta sa Nicole Stanton?" Matanda, paus, at malakas ang boses ni Old Master Ferguson. Medyo nanlamig ang mukha ni Eric. "Bakit?" Ungol ni Old Master Ferguson. "I thought about it. Isinasantabi mo ang mga bagay sa kumpanya at nag-aksaya ka ng maraming oras sa babaeng ito. Kung mauuwi pa rin sa wala, kalimutan mo na lang. Mas mabuting putulin ang mga pagkalugi. A marriage alliance with the Stanton family isn't ang ating tanging pagpipilian pa rin. Kung magpapatuloy ito, gagawin tayo ng iba bilang isang katatawanan." Ang mga mata ni Eric ay napakalamig na may patong ng hamog na nagyelo. Imposible. Imposibleng sumuko siya kay Nicole. Kahit na ito ay isang nawalang dahilan, si Eric ay hindi magdadalawang isip na mawala ang kanyang buong kapalaran para sa kanya. Nagngangalit si Old Master Ferguson. "Hanggang kailan ka mananatiling pipi para sa isang babae? May iba pa ba?" Malinaw at malamig ang boses ni Eric, ayaw na niyang makinig ulit sa lecture ng lolo. Sinabi ni Old Master Ferguson, "Wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo. Hindi masisira ang Ferguson Corporation sa kamay ng isang babae. Nailabas ko na ang salita na balak kong humanap ng kapareha para sa iyo. Maraming tao ang handang makipag-ugnayan sa atin. Paalalahanan kita, huwag kang mabitin sa isang babae." Napakalamig ng mga mata ni Eric. Bukod kay Nicole, ayoko ng kahit sino. Loko. Don't get blinded by her. The chairman of Harrison Corporation from Western Mediania called me first thing in the morning. He has a pretty daughter that grew up abroad, who's willing to join hands in marriage. Though they're not as katulad sa Stanton Corporation, sila ang dati nating partner at may disenteng family background. Kapag may pagkakataon, aayusin kong magkita kayong dalawa. Ang mga salita ni Old Master Ferguson ay determinado. Kabanata 464. Napakaraming ambisyon. Sabi ni Old Master Ferguson, "Wag mo nang sayangin ang effort mo kay Nicole. Kaliwat kanan ang mga iskandalo niya sa mga male celebrity, at ngayon ay iskandalo pa kay Clayton Sloan. Sinong pamilya ang makakatanggap ng ganoong babae na mas maraming iskandalo kaysa sa iyo? Kung siya talaga ang pinakasalan ng pamilya natin, paano pa tayo mag-uutos ng respeto sa iba?" Nilaybot ng tingin ni Eric si Ivy Harrison, na masunurin na nakatayo sa gilid. Ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata ay tumusok sa kanya na parang kutsilyo.
Kinabahan si Ivy at hindi alam kung ano ang nagawa niyang mali. Gusto niyang tingnan ng malapitan ang mga mata nito, ngunit inilipat na nito ang tingin. Ito ba ay pagkabigo o kagalakan? Napaawang ang manipis na labi ni Eric. Maitim at hindi magandang tingnan ang kanyang kutis. Kung gusto mo ng marriage alliance, you can marry her yourself. Nicole is my only choice. Pagkatapos noon ay ibinaba na ni Eric ang telepono. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng matinding lamig. Ang mga taong nakapaligid na gustong makipagpalitan ng kasiyahan kay Eric ay hindi nang ahas na lumapit sa kanya. Nang makita niyang ibinaba niya ang telepono, lumapit muli si Ivy Harrison. Maingat niyang pinagmasdan ang mukha nito at sinabi sa mahinang boses, "Mr. Ferguson, gusto mo bang inumin?" Napatingin si Eric sa kanya. Bahagyang nakaawang ang manipis niyang labi, at sobrang lamig ng boses niya. "Pumunta ka at sabihin kay Eli Harrison na huwag siyang umasa." Natigilan si Ivy saglit at pumikit. "Hay, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin." Itinaas ni Eric ang kanyang ulo at sinalubong ang kanyang mga mata. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napakalakas at nakakagulat na ikinagulat ni Ivy. Labis na ambisyon. Iyon lang ang sinabi nito sa kanya. Sa isang iglap, nakita ni Eric ang maliliit na iniisip ni Ivy Harrison. Pakiramdam niya ay sinampal siya sa mukha dahil namumula ang kanyang mga pisngi, ngunit wala nang takasan. Para kay Ivy, si Eric ang kanyang labis na ambisyon. Namula agad ang mga mata niya kasabay ng pagtulo ng luha. Tumalikod siya at tumakbo palayo. Naghiyawan ang mga tao sa paligid nang makita nila ang eksenang ito. Noong una, nakikiramay sila kay Nicole, pero ngayon, nakikiramay sila sa inosenteng babaeng iyon. Hindi na lang pinansin ni Nicole ang mga galaw ni Eric. Umupo siya sa tabi ni Clayton at umikot para makisalamuha sa iba. Lahat ng nandoon ay kakilala, kaya hindi awkward. Pagkatapos uminom ng alak, medyo uminit si Nicole at gustong makalanghap ng sariwang hangin. Ngumiti siya at tumingin kay Clayton. "Pupunta ako sa banyo. Babalik ako kaagad." Tumanggo si Clayton na parang maginoo at dinala siya sa isang dulo ng promenade habang itinuro ang kabilang dulo. Doon sa dulo. "Salamat." Lumapit si Nicole. Ang marmol na dingding ng mahabang koridor ay umalangaw-ngaw sa malutong na tunog ng kanyang mataas na takong. Saktong pagdating niya sa kanto, narinig niya ang ingay ng babaeng humihikbi sa loob. "Anong iniiyakan mo?" Ni hindi ka titignan ni Eric Ferguson kahit pailay na siya. "You're so useless." Ang matinis na boses ng babae ay malupit na may pangungutya at medyo may pagkasmug. Ang nagsalita ay walang iba kundi ang half-sister ni Ivy Harrison na si Joy Harrison. Kung si Joy ay hindi pa kasal, ang illegitimate daughter na ito ay hindi man lang magkakaroon ng pagkakataong pakasalan si Eric Ferguson. Pinagalitan at pinapahiya ni Joy si Ivy dahil sa pagiging inutil niya, pero lihim siyang natuwa na hindi gusto ni Eric Ferguson si Ivy. Huminto si Nicole at sumimangot. Sa pag-aakalang walang paraan para maiwasan ito, hayagang naglakad si Nicole sa kabilang panig ng pasyalan dahil wala siyang dahilan para magtago. Nakita niya ang dalawang magkamukhang babae na nakatayo doon at naghihintay na umalis sila matapos siyang mapansin, ngunit hindi nila ginawa. Nakagat ni Ivy ang pang-ibabang labi at napahikbi ng agrabyado. Humalukip-kap ang mga braso ni Joy. Inabot niya ang kamay para kurutin ang baywang ni Ivy. Hindi man lang naglakas loob si Ivy. Mukhang sanay na siyang mabuli dahil hindi man lang siya nagpakita ng kahit kay-titing na intensyon na lumaban. Hindi pa rin nila napansin na nakatayo doon si Nicole, kaya walang magawa si Nicole na ipagpatuloy ang panonood ng palabas. Hindi niya sinasadyang magalit. "I'll try my best." Ngumisi si Joy. "Ang isang bulgar na tulad mo ay hindi magmumukhang matikas sa pinakamagagandang damit. No wonder ayaw kang tingnan ni Eric Ferguson. Dapat kang tumingin sa salamin. Ang isang walang muwang na homewrecker na anak na tulad mo ay hindi man lang karapat-dapat na magkaroon ng isang araw kung hindi para sa Harrison na dugo na dumadaloy sa iyong mga ugat." Kabanata 465. Nakawin ang kanyang puso. Si Ivy Harrison, ang kanyang ulo ay pulang-pula ang mukha niya. "Mamay gusto si Mr. Ferguson kay Miss Stanton. Hindi ko mapigilan. Paano posibleng ikumpara ni Ivy si Nicole Stanton? Si Ivy ay isang maliit na butil ng alikabok, habang si Nicole ay ang araw." Malamig na umungol si Joy Harrison. "Can't help it. Isn't your mother a mistress?"
Did she impart you some skills before she died? Kung hindi ka niya gusto, hindi ka ba makakahanap ng ibang paraan para nakawin ang puso niya? Tinulak ni Joy si Ivy, na bumagsak pabalik sa dingding. Nontog ang ulo niya sa pader at gumawa ng mahinang tunog. Nakakaawa siya. Tumayo roon si Nicole at nakaramdam ng kaunting simpatiya kay Ivy Harrison, ngunit mabilis na nawala ang pakiramdam na ito. Ano naman ang kinalaman nito sa akin? Napaisip si Nicole. Sa sumunod na segundo, narinig ni Nicole ang sigaw ni Ivy. Ang damit ko. Malamig ang tingin ni Joy habang kinuha ang balde ng tagapaglinis sa gilid na may laman na tubig at binuhusan si Ivy. Nakaramdam ng sama ng loob at kasiyahan si Joy. Nabasa ng tuluyan si Ivy sa maruming tubig. Nakatayo siya doon ng malungkot, nakasandal sa dingding habang agrabyado niyang niyakap ang sarili. Ang kanyang mga pag-iyak ay tila mas miserable siya. Paano ako lalabas mamaya? Ang mga taong dumalo sa birthday party ni Keith ay pawang mga socialite at mga bata ng trust fund na may katayuan. Kung lalabas si Ivy sa ganitong kahabag-habag na kalagayan, tiyak na matatawa siya at hindi na siya makakahalubilo sa bilog na iyon sa hinaharap. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Joy na matinis at masakit. Bakit hindi ka tumakbo kay Eric Ferguson para humingi ng tulong? Hindi ba ito ang pagkakataon mo? Pinipilit siya ni Joy sa pader. Kumunat ang noo ni Nicole at nagdadalawang isip kung tutulungan ba niya si Ivy nang hindi niya sinasadyang makita sa gilid ng mata niya si Eric. Si Eric ay kausap si Keith sa kabilang side, mukhang relaxed. Nako, nakakaawa namang babae si Ivy. Maaari ko ring bigyan siya ng isang kamay. Nakita ni Nicole ang sitwasyon at kumaway sa kanya. Eric Ferguson, may naghahanap sayo. Pagkakita pa lang ni Eric kay Nicole ay wala na siya sa mood makipag-usap kay Keith. Mabilis siyang tumalikod at pinaharurot ang sarili. Hindi nakaimik si Keith at muling nadama ang pag-iiwan. Bakit ba lagi na lang ako ang nililigawan? Pagkatapos ay pumunta siya sa unahan upang itulak ang wheelchair ni Eric at sabay-sabay siyang pumunta upang tingnan ito. Nagtataka si Keith kung bakit hinahanap ni Nicole si Eric. Sa sandaling ibukan ni Nicole ang kanyang bibig, ang dalawang kapatid na babae sa loob ay tuluyang nawalan ng boses. Hindi sinasadya ni Nicole na itago ang sarili kaya malamang nakita siya ni na Ivy at Joy. Hindi niya ito pinansin at dahan-daang umatras sa sulok ng mahabang koridor. Maamo ang mukha ni Eric. Hinahanap mo ba ako? Umiling si Nicole at walang ingat na itinuro ang koridor. Hindi ako, hinahanap ka ng taong iyon. Pagkatapos noon, humakbang palayo si Nicole sa kanyang mga takong. Napakalaki lang ng naitulong ni Nicole. Parehong nagulat sina Keith at Eric nang makitang umalis si Nicole. Kumunat ang noo ni Eric at sumulyap kay Keith, senyales na itulak siya para tingnan. Ano ang nangyayari sa loob? Na-curious din si Keith. Lumapit sila at nakita nila ang isang malambot at mahinang babae na basang-basa, nakayakap sa sarili habang nakasquat sa sulok. Siya ay nanginginig at umiiyak, mukhang kaawa-awa habang sinusubukan niyang pigilan ang kanyang mga hikbi. Para siyang basang aso. Sa tapat niya ay ang banyo, at walang tao sa paligid. Kung nangyari ang ganoon sa birthday party ni Keith, hindi niya ito maipaliwanag. Saglit na nagulat si Keith at tumingin kay Eric. Ferg, ito. Kakaalis lang ni Nicole dito, pwede kaya si Nicole? Kaya niyang gawin ang mga ganoong bagay. Madilim at nagtatampo ang mukha ni Eric. Natural niyang nakilala na ang babaeng ito ay anak ni Eli Harrison, si Ivy Harrison. Hindi siya interesadong malaman kung bakit naging ganito si Ivy. Ang ikinagalit niya ay kung bakit siya pinapunta ni Nicole kapag nandito si Ivy Harrison. Ano ang kinalaman nito sa akin? Napaisip si Eric. Hindi kumibo ang dalawang lalaki. May asawa na si Keith kaya walang dahilan para makisalamuha siya sa isang basang-basang babae. Ayaw lang pansinin ni Eric. Tahimik ang hangin sa loob ng isang buong minuto. Namamaga ang mata ni Ivy sa kakaiyak. Nag-squat siya doon at hindi naglakas loob na tumayo. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan si Eric na may nakakaawang mga mata. Tulungan mo ako. Kabanata 466. Hindi kami pamilyar. Si Ivy Harrison ay basang-basa at nanginginig. Ang nakakaawang tingin na iyon ay talagang hindi kakayanin. Sandaling tumahimik ang hangin. Nakahinga ng maluwag si Keith. Sa kabutihang palad, hindi ito nakadirekta sa akin. Malamig at mabigat ang tingin ni Eric.
Hindi man lang nakatutok ang mga mata niya sa direksyon ng babaeng iyon. Mariing nakaawang ang manipis niyang labi. Ang kanyang mukha ay madilim at malamig, ngunit ang kanyang ekspresyon ay may bakas ng kalungkutan. Ang kanyang kaluluwa ay matagal nang nawala sa isang tiyak na tao. Masigla sa tawanan ang banquet hall. Sinong makakaalam na nangyari ang ganitong eksena sa lugar na ito? Walang kamalay-malay na hinawakan ni Keith ang likod ni Eric at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Bahagyang kumunot ang noo ni Eric. Umubo si Keith. Ferg, tingnan mo ito. Walang tigil ang hikbi ni Ivy Harrison habang malungkot na nakatingin kay Eric. Malamig ang boses ni Eric. This is your party. Don't ask me. Natigilan si Keith. Hindi. Pero hindi ba't kasama mo lang siya? Nagbabala si Eric kay Keith. Hindi kami pamilyar. Dahil doon, iniwan ni Eric ang kanyang sarili ng walang ekspresyon, iniwan sila. Natigilan si Keith sa pwesto. Hindi niya alam kung ano ang gagawin saglit. Lalong lumakas ang iyak ni Ivy at parang nalungkot pa. Pwede mo ba akong bigyan ng jacket? I need to dry my clothes. Okay. May bakanteng kwarto sa taas. Umakyat ka at ayusin mo. Si Keith ay walang mahanap na waiter kahit saan, kaya lang nahubad niya ang kanyang suit jacket para sa kanya. Tumayo siya sa dulo ng mahabang koridor at inihagis ang jacket. Hindi siya naglakas loob na lumapit dahil masasabi niyang hindi simpleng tao ang babae na ito. Ayaw ni Keith na magkaroon ng gulo. Ibinaba ni Nicole ang kanyang ulo at nakipag-usap kay Clayton tungkol sa susunod na hakbang sa kanilang proyekto. Clayton clinked her glass at hininaan ang boses. Papunta dito si Mr. Ferguson. Tumangala si Nicole at nakita si Eric na mag-isa sa wheelchair. Wala si Ivy Harrison sa tabi niya. Parang hinagis siya ni Eric kay Keith. Sayang at hindi sinamantala ni Ivy ang pagkakataon. Malamig at galit ang tingin ni Eric. Mabilis na naabutan ni Keith. Itinulak niya ang wheelchair ni Eric sa gilid ni Nicole at tumingin kay Clayton, nakatabi ni Nicole. Ngumiti siya at sinabing, "Nagkataon lang, Mr. Sloan. Gusto kong humingi sa iyo ng payo tungkol sa ilang bagay. Bakit hindi tayo mag-usap doon?" Itinuro ni Keith ang isang direksyon. Dahil party ito ni Keith, nakakahiya kong tanggihan siya, kaya pumayag si Clayton pagkatapos ng 2 segundong pag-aalinlangan. Umupo si Nicole sa sofa at inikot ang katas ng ubas sa kanyang baso. Tumingin siya kay Eric at ngumiti na parang walang nangyari. "Mr. Ferguson, wala bang nangyayari doon?" She casually asked, tila nag-aalala. Nagdilim ang mga mata ni Eric. Ang kanyang mga daliri ay nakahawak sa gilid ng kanyang wheelchair. Napabuntong hininga siya habang pilit na pinipigilan ang galit sa kanya. "Nicole, sinasadya mo ba?" Napakurap-kurap si Nicole, hindi masyadong naiintindihan ang tanong niya. "Gawin kung ano ang sinasadya. Sa dinami-dami ng tao, bakit mo ako pinapunta doon?" Biglang naging agresibo si Eric. Alam niya ang sagot ay hindi niya gustong marinig, ngunit kahit papaano ay gusto niyang tumakbo sa dulo ng kutsilyo at saktan muli ang sarili. Bahagyang ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata at malumanay na ngumiti. "Akala ko magkakilala kayo ni Chairman Harrison, kaya natural, hindi mo papansinin ang anak niya." Tsaka, ang kanyang mga mata ay kumikinang habang ikinakabit ang sulok ng kanyang mga labi sa isang makahulugang ngiti. "I heard her mentioning you. If not for you, why would this happen in the first place?" Bagamat hindi tahasang sinabi ni Nicole, halatang ayaw nang marinig pa ni Eric. "Hindi ako pamilyar sa kanya." Idiniin niya ang bawat salita. Tumingin si Eric kay Nicole na may mapupulang mga mata. Bigla siyang tumawa. "Nicole, ang galing mo talagang magpahirap sa mga tao." Kabanata 467. Ang simula ng bagong relasyon. Bago pa makapagsalita si Nicole, pinanood niya sa gilid ng kanyang mga mata si Ivy Harrison na mabilis na umakyat sa itaas na nakasuot sa kanya ang suit jacket ni Keith. The way Ivy scurried palayo was really quite pathetic, pero walang nakapansin. Tumingin si Nicole kay Eric na may kalmadong mukha. Ang kanyang mga mata ay madilim na parang tinta. Bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang dibdib, ngunit huminga siya ng malalim. Matapos mawala ang sakit, nagsalita siya sa mahinang boses, "Eric Ferguson, ayokong pahirapan ka. Gusto kong gumaan ka ng mas maaga." Mahina, mahinahon, at seryoso ang boses niya. "Hindi naman sa hindi ko naiisip ang relasyon natin sa panahong ito.
Mr. Ferguson, salamat sa effort na ginawa mo sa akin, pero pasensya na. Hindi ko lang maisip na kasama ka muli. Masyadong kalmado si Nicole habang nagsasalita. Sobrang lamig ng mukha ni Eric. Nakapikit ang mga mata niya at nanginginig ang katawan. Puti ang kanyang mga daliri dahil sa mahigpit na pagkakahawak sa armrest. Kahit papaano ay nakaramdam din si Nicole ng kirot sa sakit, pero saglit lang. Mabilis siyang nakabawi. Mas mabuting tanggalin ang band-aid. Sa halip na masangkot dito ng walang katapusan, mas mahusay na gumawa ng isang malinis na hiwa. Sa ganoong paraan, pareho silang mapapaginhawa. Sa panahong ito na magkasama, sa wakas ay nakita na ni Nicole ang sitwasyon na may pinakamapayapang kalagayan ng pag-iisip. Hindi ginalaw si Nicole kay Eric. Sa halip, naawa siya sa kanyang nakaraan at nagtaka kung bakit hindi niya natanggap ang seryosong pagtrato nito sa simula. Habang iniisip niya ito, mas lalong hindi siya komportable, at mas gusto niyang takasan ang pakiramdam na ito. Nakita ni Nicole ang sakit at pinipigilang emosyon sa mga mata ni Eric, nakaramdam ng kaunting kirot sa puso si Nicole. Nakaramdam ito ng kaunting suffocate. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata at natahimik sandali. Tumangala siya at ngumiti. Gabi na. Salamat sa paghatid sa akin dito. I go back first. With that, tumayo siya at umalis. Nicole. Tawag nito sa kanya at ngumiti na may maputlang mukha. You friendzoned me. I don't accept it. Komplikado ang tingin ni Eric habang nakatingin sa kanya. Mababa at garalgal ang boses niya. Kahit anong sabihin mo, hindi ako susuko sa'yo. Masaya ka man o hindi, hihintayin kita. Maagang umalis si Nicole sa party ng walang bati. Napatingin si Eric sa kanyang papaalis na may singkit na mga mata. Bigla niyang napansin na nanginginig ang katawan niya. The moment he relaxed, basang-basa na siya ng malamig na pawis. Ang kanyang maputlang mukha ay nasa anino habang nakasandal sa likod ng wheelchair. Sinabi ni Nicole kay Clayton na aalis na siya. Hindi siya tumawag ng kotse at balak niyang maglakad pabalik sa hotel. Hindi naman masyadong malayo ang villa sa hotel. Ang paglanghap ng sariwang hangin ay makakapagpagaan din ng kanyang kalooban. Hindi nagtagal pagkatapos niyang lumabas, naabutan siya ni Clayton. Medyo nagulat pa si Nicole. Mr. Sloan, hindi pa tapos ang party ha. Humalaklak si Clayton. Kahit tumakbo para maabutin siya, hindi namumula ang mukha niya, at hindi siya hinihingal. Mukha pa siyang poised with a steady temperament. It's okay. I can't let a little lady go back alone, right? Munting ginang. Tumigil sandali si Nicole. Nagustuhan niya ang pamagat na ito. She chuckled at nakahinga ng maluwag. Kung gayon, salamat sa paglakad sa akin pabalik, Mr. Sloan. Ito ay aking karangalan. Maliwanag at kumikinang ang mga mata ni Clayton, at disente ang kanyang ngiti. Itong paglalakbay na ito na pinlano ni Mr. Ferguson ay medyo memorable. I think that this should be the last stop. Nakakaawa ka ba na malapit na itong matapos? Seryosong tumingin sa kanya si Nicole at tumawa. I think mas nakakalungkot kung hindi kumita. Tumanggaw si Clayton. Talaga. Pareho silang mga negosyante kung tutuusin. Naglakad silang dalawa sa madilim na kadiliman ng gabi na may mga ilaw na neon na kumikislap sa paligid. Kinusat-kusot ni Nicole ang kanyang mga mata at ninanamnam ang komportableng malambot na simoy ng hangin sa kanyang mukha. Nanlambot ang tingin ni Clayton na nasa tabi niya nang makita siyang ganito. Miss Stanton. Naisip mo na bang magsimula ulit ng bagong relasyon? Sa akin. Kabanata 468. Interes sa una. Nang bumagsak ang mga salita ni Clayton, biglang tumahimik ang kapaligiran sa pagitan nilang dalawa. Binalot ng katahimikan ang simoy ng hangin. Huminto si Nicole sa kanyang mga yapak at tahimik na tumingin sa kanya. Medyo malamig ang mga mata niya. Naghintay si Clayton ng ilang segundo at wala siyang nakuhang sagot, kaya natural na hindi niya hinayaang maging awkward ang sitwasyon. He chuckled at sinabing, hindi mo ako pinakinggan, at hindi ko babawiin ang aking mga salita. Seryoso at prangka ang kanyang tingin. Nakaka-relax ang tono niya. Tulad ng sinabi ko noon, I'm very happy for you to take me as your new love to deal with Mr. Ferguson and the others. It's not out of courtesy, Miss Stanton. It's more so my feelings for you. Ginawa ni Clayton ang kanyang mga labi sa isang disenteng ngiti na hindi masyadong mapagpakumbaba o masyadong mayabang.
Nanlilisik ang mga mata ni Nicole na may bakas ng hindi pagkakaintindihan at pagkataranta. Nagdulot ba ito ng hindi pagkakaunawaan sa inyo? Hindi ko sinasadya. Siyempre, alam kong hindi mo sinasadyang gagawa ng gulo at hype tungkol dito. Naisip ko lang na ito na ang tamang timing para ilabas ito at naisip ko na nagkaroon ako ng pagkakataon na makuha ang iyong pabor. Bagamat hindi ko gagamitin ang napakalakas at sirasirang paraan gaya ng ginawa ni Mr. Ferguson para ituloy ka, seryoso ako sa nararamdaman ko para sa iyo. Sa pagtingin sa taos-pusong mga mata at prangkang mukha ni Clayton, natigilan si Nicole saglit. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya para tignan siya. Sa ilalim ng mga ilaw ng kalye, ang kanilang mga anino ay nakaunat at tahimik. Ang pagiging seryoso at pagpapakumbaba ni Clayton ay biglang nagdulot ng init sa kanyang puso. Kung ikinasal si Nicole kay Clayton, magiging win-win situation ang kanilang pantay na background. Marahil si Clayton ay isang taong hindi mapigilan ni Eric. Gayunpaman, ayaw ni Nicole na gamitin ang kanyang sarili bilang isang kalakalan para sa mga interes, at hindi rin niya gustong gamitin si Clayton para isuko si Eric sa kanya. Iyon ay magiging hindi patas kay Clayton. Natahimik si Nicole ng ilang segundo. Medyo bumigat ang kanyang puso, ngunit kalmado ang kanyang mukha habang nagsasalita. Mr. Sloan, maraming salamat sa iyong. Miss Stanton, wag mo muna akong i-friend zone. Hindi naman ako nagmamadaling pumasok sa isang relasyon. Gusto ko lang malaman mo ang intensyon ko, nahahabulin kita. Si Clayton ay may malabong ngiti sa kanyang mga mata na tila sumasalamin sa milyon-milyong bituin sa kalawakan. Bahagyang nanginig ang puso ni Nicole, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang katinoan. Ngumiti siya ng magalang. Mr. Sloan, pareho tayong mga negosyante, kaya huwag mong hayaang makaapekto ang mga personal na bagay sa ating partnership. Huwag mong kanselahin ang ating pagtutulungan kung tatanggihan kita. Lumabas ako para kumita ng malaking pera. Hindi napigilan ni Clayton na matawa na may kawalang malay sa kanyang mga mata. Oo naman. Inuna ang interes. Sumang-ayon si Nicole sa puntong ito. Interes muna. Nagkasundo silang dalawa, at nawala ang pressure na naramdaman ni Nicole. Sa isang gabi, na-friendzone niya ang dalawang lalaki, ngunit hindi siya naging maganda rito. Balik sa hotel. Nag-impake na si Nicole at naghanda para bumalik sa Atlanta kinabukasan. Pumayag din si Floyd. Kung tutuusin, kung hindi agad bumalik si Floyd, lahat ng fish niya ay kakainin ni Kai. Kinaumagahan. Tumakbo si Lil Michael sa kanyang pajama. He looked so cute and malambing kaya natunaw ang puso ni Nicole. Nang marinig niyang aalis na si Nicole, nagpumilit siyang sumakay sa kapareho niyang flight. Walang makapagkumbinsi sa kanya kung hindi man. Si Clayton ay may ilang mga kagyat na bagay na dapat asikasuhin, kaya wala siyang pagpipilian kundi iwan si Lil Michael kay Nicole at mag-isa sa paglipad. Hindi sigurado si Nicole kung sinadya ba iyon. Hindi niya nakita si Clayton ng madaling araw, ngunit nakahinga siya ng maluwag. Kung tutuusin, ang lalaki ay nagtapat ng kanyang pagmamahal sa kanya ng biglaan kagabi. Kung magkita sila sa umaga, medyo awkward. Inayos ni Eric ang biyahe dahil gusto niyang sabay na bumalik. Matagal na siyang naghihintay sa lobby ng hotel. Wala na siya sa wheelchair. Umupo siya sa sofa na may tungkod na nakalagay sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay malamig, at ang kanyang aura ay kahanga-hanga at hindi malapitan. Nanginginig si Toto habang nakatayo sa gilid, may hawak na husky. Anong nangyayari? Magalang na tumanggo si Nicole kay Eric na walang labis na emosyon. Tahimik na kinuha ni Eric ang kanyang tungkod at pilit na tumayo. He said in his usual tone, "Let's go." Bati ni Toto sa kanila. Magandang umaga, Chairman Stanton at Miss Stanton. Ito ang aso ni Young Master Ludwig na hiniling niyang ihatid pabalik sa Atlanta. Kung hindi ka komportable, iiwan namin ito dito. Umiling ang husky at panay ang tingin kay Toto na nakalabas ang dila. Mukhang gulat na gulat ito na para bang naiintindihan nito ang sinasabi ni Toto. Kabanata 469. Let her stay. Tiningnan ni Lil Michael ang aso na kasing tangkad niya at naramdaman niyang mukhang walang alam at pangit ito. Hindi pinapayagan ang mga alagang hayop sa eroplano. Napatingin sa kanya si Eric at ngumisi. Pinapayagan ito ng aking pribadong jet. Huminto sandali si Lil Michael at biglang naramdaman na wala siyang magawa. Hindi pwede.
Kinamayan niya si Nicole at tinignan siya ng matalim na tingin. Pretty lady, pag-uwi ko, o-orderin kita ng eroplanong gawa sa ginto at may mga mamahaling hiyas. Hindi ko hahayaang maakit ng Mister ang magandang babae ko. Naninigas ang sulok ng labi ni Nicole. Ngumiti siya kay Lil Michael. Hindi ako mahilig sa eroplano. Si Lil Michael ay nagpakawala ng isang napakalungkot na, at nakaramdam ng pagkabigo dahil isa na namang araw na hindi niya matagumpay na nabigyan ng regalo ang kanyang magandang babae. Paglabas ng hotel, biglang tumahol si Husky. Woof! Kasabay nito, nakita ni Nicole ang babaeng nakatayo sa harap ng hotel, nanginginig sa lamig. Napakapamilyar niya. Ito ay si Ivy Harrison. Suot pa rin ni Ivy ang suit jacket ni Keith, pero tuyo na ang damit nito. Nanginginig siya dahil sa lamig ng umaga. Si Ivy ay mukhang napakarupok at nakakaawa habang nakatayo doon. Naamoy ng Husky ang jacket ni Keith at inisip na nandito si Keith, ngunit nang makitang wala ito, tamad itong naglakad sa likod ni Toto. Nang makita ni Ivy si Eric ay nagningning ang mga mata nito dahil natutuwa siyang makita ito. Lumapit siya sa kanya, ngunit nang makita niya ang taong nasa likuran niya, huminto siya sa kanyang mga hakbang at umatras ng kaunti. Namilog ang mga mata ni Nicole. Tila nagpasya si Eli Harrison na ibigay ang kanyang anak kay Eric Ferguson. Hindi nakilala ni Floyd si Ivy at sumimangot. Sino ito? Naging malamig ang tingin ni Eric. Nagmamadaling nagsalita si Toto. We don't know her. I don't know and Mr. Ferguson knows even less. Parang sabik siyang putulin ang lahat ng relasyon kay Ivy, ngunit malinaw na nakilala siya ng mga ito. Napatingin si Ivy kay Eric na may sugatang mga mata. Nag-alinlangan siyang magsalita. Mr. Ferguson, inimbitahan ako ni Old Master Ferguson sa Atlanta at pinapunta ako sa iyong flight. Malamig at nagtatampo ang mukha ni Eric. Si Floyd ay nag-iisip sa gilid. Makalipas ang ilang segundo, ngumiti si Nicole. Nagkataon lang talaga. Let her follow then. Hinawakan ni Nicole ang kamay ni Lil Michael at pumunta sa kotse. Hindi kumibo si Floyd at sumunod na lang. Nakailang hakbang si Eric gamit ang kanyang tungkod. Masayang sinundan sila ni Ivy nang biglang huminto si Eric sa kanyang kinatatayuan. Inutusan niya si Toto na may nakakagulat na panlalamig sa kanyang boses, get the hotel to buy a plane ticket for her. Malakas na sagot ni Toto, yes, Mr. Ferguson. Nanlamig si Ivy sa pwesto. Naninigas ang kanyang katawan nang maramdaman ang dugo sa kanyang katawan. She felt humiliated na parang sinampal siya in public without an ounce of respect. Si Nicole ay maaaring sumakay sa pribadong jet ni Eric, ngunit si Ivy ay karapat-dapat lamang sa isang komersyal na paglipad. Nagmamadaling tinawag ni Toto ang manager ng hotel na nakasagasa. Tumingin siya kay Ivy at sinabing, mag-book ng tiket para kay Miss Harrison pabalik sa Atlanta. Pagkatapos noon ay mabilis na sumakay si Toto sa sasakyan at umalis. Sa eroplano, sina Nicole at Floyd ay nag-uusap tungkol sa mga bagay ng kumpanya, kaya sila ay nakaupo ng magkaharap. Si Toto ang nag-aalaga sa Husky. Kaya naman, nakaharap lang ni Eric si Lil Michael. Magalang na inilapag ng flight attendant ang isang tasa ng kape kay Eric at binigyan si Lil Michael ng isang baso ng gatas. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Lil Michael ng ilang beses at kumaway. Ang cute na bata. Galit si Lil Michael. Lalaki tayong lahat, bakit mo ako binigyan ng isang basong gatas? He wittily rolled his eyes at nakitang walang inumin si Nicole, kaya tumikim siya na parang isang maliit na matanda. Give me a cup of coffee. I want to give it to my pretty lady. Sinabi sa akin ni Yaya na lahat ng babae ay mahilig sa matamis. Napaisip si Lil Michael. Tumaas ang kilay ni Eric at tumawa. Put less sugar. Ayaw niya. Kabanata 470. Bakit hindi? Ungol ni Lil Michael. Dalhin mo ang asukal. Ilalagay ko sa sarili ko. Hindi niya mapagkakatiwalaan ang mga tao sa eroplano ni Mister. Paano kung hindi sila naglagay ng asukal at binigyan si pretty lady ng mapait na kape? Dinalhan siya ng flight attendant ng isang tasa ng kape at isang garapon ng asukal. Makahulugang kinawit ni Eric ang kanyang mga labi at sadyang inaasar siya. Huwag ka masyadong maglagay ng asukal. Ayaw ng pretty lady ng matatamis na inumin. Inilabas ni Lil Michael ang kanyang dila at hindi naniwala kay Eric.
Kabaligtaran ang ginawa niya dahil naisip niya na si Pretty Lady ay dapat mahilig sa matatamis na bagay. Walang sabi-sabi, sumandok si Lil Michael ng malalaking kutsara ng asukal sa kape hanggang sa tumilapon na ito mula sa tasa bago siya tumigil at mukhang nasisiyahan. Dapat maramdaman ni Pretty Lady ang pagmamahal ko sa kanya. Nagtaas ng kilay si Eric at ngumiti sa kanya pero hindi ito pinigilan. Inabot niya at dahan daw ang humigop ng mapait niyang kape. Napakabango. Tumayo si Lil Michael sa upuan at maingat na dinala ang matamis na kape kay Nicole. Pretty Lady, I made this coffee especially for you. Ikaw lang sa mundo ang makakatikim nito. Tumigil si Nicole at nakangiting nagsalita. Oh, thanks. Ilagay mo na lang dito. I just had a cup, so I'll drink it after a while. Masayang tumango si Lil Michael at bumalik sa kanyang upuan. Inabot ni Floyd at sinabing, nauuhaw ako. Pwede ba? Siyempre, hindi tumanggi si Nicole. Inabot niya ang tasa ng kape kay Floyd, na humigop ng may pag-asa, ngunit mabilis niya itong iniluwa pabalik. Nagulat si Nicole at kumuha siya ng tisyo. Dad, okay ka lang ba? Si Floyd ay may masalimuot na tingin nang sumulyap siya kay Lil Michael. Tumingin siya sa kanyang anak at nag-aalangan na magkomento sa matamis na kape. Wala lang. Bigla kong naalala na kailangan kong kontrolin ang blood sugar ko. Kung natapos niya itong tas ang kape, malamang namamatay siya sa tamis. Si Lil Michael ay isang matalino at maunawang bata at napansin ito. Inutusan ni Nicole ang flight attendant na kunin ang kape, na nakita ni na Eric at Lil Michael. Ang isa sa kanila ay tuwang-tuwa, habang ang huli ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Alam ni Lil Michael na siya ay niloko at galit na galit. Mister, hindi mo dapat binubuli ang mga bata. Dahan daw ang ngumiti si Eric at kusa siyang inaasar. Lalaki naman tayong lahat no. Kamusta ka bata? Malakas na ungol si Lil Michael at umiwas ng tingin sa kanya. Kapag naman ako ang ari-arian ni Daddy, tatapakan ko itong mister. Lumapag ang eroplano. Ipinadala ni Eric sina Nicole at Floyd pabalik sa mansyon ng Stanton. Pumunta siya sa Ferguson Villa. Naghihintay sa kanya si Old Master Ferguson sa bahay. Si Queen ay tila nasa mabuting kalagayan dahil sa wakas ay binago ng Old Master Ferguson ang kanyang isip at handang sumuko kay Nicole at sa pamilyang Stanton. Kaya, hindi niya kailangang magtiis kay Nicole. Hilain niyang tatanggapin ang sinumang babae ngunit si Nicole bilang kanyang manugang na babae dahil naisip ni Queen na makokontrol niya ang mga babaeng iyon. Sa oras na ito, pinanganib ni Eric ang kanyang buhay para kay Nicole at kahit na hindi pinansin ang mga gawain ng kumpanya para lamang samahan si Nicole sa isang paglilibot. Ang Old Master Ferguson ay naghirap dahil dito at sa wakas ay nag-isip upang sumuko sa isang alyansa sa kasal sa pamilyang Stanton. Sa sandaling pumasok si Eric sa villa, nakita niya na si Queen ay nakikipag-usap ng mabuti sa isang babae sa sala. Nakakagulat, ito ay si Ivy Harrison. Mukhang nakarating na lang siya. Nang makita niya si Eric, nagmamadali siyang tumayo. Ginoong Ferguson, bumalik ka na. Si Queen ay nasiyahan kay Ivy dahil ang batang babae na ito ay mabuti, malambot, at madaling kontrolin. Kinurot ni Eric ang kanyang mga browser. Bakit ka nandito? Ang boses niya ay malupit at malamig. Hawak niya ang isang malungkot na dumating sa isang tabi at ang kanyang mukha ay naging madilim. Tumigas ang mukha ni Ivy. Si Queen, na nasa tabi, ay ngumiti habang sinabi niya, ako ang nag-imbita kay Miss Harrison sa ating tahanan. Ang ating mga pamilya ay mga lumang kasosyo at dapat makipag-ugnay pa. Narito si Miss Harrison sa pagbisita, kaya mananatili siya ng ilang araw dito. Eric, kailangan mong samahan siya at tiyaking nasisiyahan siya sa kanyang oras dito. Kabanata 471. Hindi kasanhalaga niya. Madilim at lubog ang mga mata ni Eric. Hindi siya gumawa ng ingay at nakita niya si Old Master Ferguson na nanunood sa kanya mula sa rehas sa ikalawang palapag. Bahagya siyang tumango. Napakagatlabi si Old Master Ferguson at sinabing, halika sa itaas. Nang makarating siya sa study, umupo si Old Master Ferguson sa likod ng desk. Malamig at seryoso ang mukha niya. Nilinaw ko na ang sarili ko sa telepono. Hindi ako sang-ayon dito. Prangka si Eric. Malungkot at pangit ang mukha ni Old Master Ferguson. Kung hindi dahil sa pamilya Stanton na sumusuporta kay Nicole, hindi ako papayag na makipagbalikan ka sa kanya.
Muntik ka nang mawalan ng buhay para sa kanya, pero wala pa rin siyang pakialam sa iyo. Paano na ang reputasyon ng pamilya Ferguson? Napakalamig at tahimik ng kapaligiran sa pag-aaral kaya nakakatakot. Hindi nabigla si Eric. Malamig at matigas ang kanyang tingin. Ang reputasyon ng pamilya Ferguson ay hindi kasing halaga ni Nicole. Anong sabi mo? Biglang nagtaas ng boses si Old Master Ferguson. Marahas siyang bumantong hininga at tumangala ng hindi kapani-pani walang mabangis. Napakadilim at siksik ang titig ni Eric. I won't be with anyone but her. That woman outside will never be able to or much less deserve to be compared to her. Bang! Sa sobrang galit ni Old Master Ferguson ay dinampot niya ang isang paperweight sa mesa at binasag ito kay Eric. Hindi umiwas si Eric, kaya tumama ang papel sa kanyang noo. Dumaloy ang dugo ng husto. Nataranta sandali si Old Master Ferguson. Nang makita ang walang malasakit na hitsura ni Eric, nagalit at nabalisa si Old Master Ferguson. Lahat ng ito ay dahil sa babaeng iyon. Bahagyang umindayog ang katawan ni Eric, ngunit nagawa niyang tumayo. Casual niyang pinunasan ang dugo sa kanyang sugat at tumingin kay Old Master Ferguson na may mabigat na tingin. Kung hindi ako makakagawa ng sarili kong desisyon tungkol sa kasal ko, dapat mong palitan ang kahalili mo sa isang taong makokontrol mo. Gayunpaman, sa kasalukuyang katayuan ni Eric, kahit na walang suporta ng pamilya Ferguson, ang mga nakatagong puwersa sa likod niya ay magiging mas madali para sa kanya na kontrolin ang pamilya Ferguson kaysa sa kanyang kasalukuyang posisyon. Pagkatapos noon, malamig at mahinahong tumalikod si Eric at sumandal sa kanyang tungkod habang determinadong umalis sa study. Ang mga salitang iyon ay mahirap pakinggan, ngunit ginawa niyang malinaw ang kanyang posisyon. Hindi magdadalawang isip si Eric na talikuran ang buong pamilya Ferguson. Pangit ang mukha ng matanda habang nakatitig kay Eric na umaalis pabalik. Ang pinaka-promising na tagapagmana ng pamilya Ferguson ay ipagsapalaran ang lahat para lamang sa isang babae. Dahan daw ang bumaba ng hagdan si Eric dala ang kanyang tungkod. Ang walang malasakit na vibe na ipinalabas niya ay lumayo sa kanyang sarili mula sa lahat at ginawa siyang hindi malapitan na walang nang-ahas na sumulong upang tulungan siya. Naisip ni Queen na halos makikinig si Eric sa mga salita ng kanyang lolo. Eric, you should stay here for the next few days. That way, makakasama mo rin si Miss Harrison sa pamamasyal. Nakatayo sa gilid si Ivy Harrison na medyo pinigilan. Sinubukan niyang gayahin ang hitsura ni Joy Harrison, na maging isang eleganteng high society lady, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin niya ito nakuha. Tumingin si Eric kay Ivy at walang sinabing lumabas ng bahay. Nag-atubili si Queen na makita siyang umalis at tinawag siya muli. Eric, hindi ka na nakikinig sa lolo mo. Huminto si Eric sa kanyang mga yapak. Gusto mo pa bang makita si Ingrid? Saglit na nagyelo ang hangin. Malungkot ang mukha ni Queen. Ginagamit ng anak ko ang anak ko para takutin ako. Bagamat hindi naintindihan ni Ivy ang kanilang sinasabi. Ramdam niya ang tensyon sa silid. Nagmamadali siyang humakbang at pinagaan ang sitwasyon. Mrs. Ferguson, Mr. Ferguson is too busy. I'll go around alone. It will not be good to delay his work. Pilit na ngumiti si Queen at tinapik ang kamay ni Ivy. Napakabait ng ugali mo. Hindi na nagsalita si Eric at umalis na. Bumalik sa Imperial Gardens. Si Toto ay mag-isa sa malaking bahay na naglalakad sa tandang husky. Kumunat ang noo ni Eric. Bakit hindi mo pa pinaalis? Sabi ni Toto, sinabi ni Young Master Ludwig na itago ito dito ng ilang araw. Siya mismo ang lalapit para kunin ito. Kinawag-kawag ng husky ang buntot nito at lumingon kay Eric. Ginaya nito ang lakad ni Eric at nagsimulang maglakad na nakapikit sa harap nila. Nagdilim ang mukha ni Eric. Hindi napigilan ni Toto na tumawa ng malakas. No wonder sinabi ni Young Master Ludwig na ang asong ito ay may IQ na 120. Malamig na sumulyap sa kanya si Eric na nagpatigil bigla sa pagtawa ni Toto. Kabanata 472. Diyosa ng Kayamanan. Imperial Gardens. Malamig at tahimik ang gabi. Napatingin si Toto kay Eric na nakatayo sa balcony at hindi napigil ang magsalita. Hindi na babalik si Miss Stanton ngayong gabi. Kakabalik niya lang, kaya dapat nagpapahinga siya sa bahay. Binigyan siya ni Eric ng blankong tingin. Alam ko. Saka bakit ka pa naghihintay dito? Napaisip si Toto. Actually,
It might not be a bad idea for Miss Harrison to stay. Baka magselos si Miss Stanton at magkaayos kayong dalawa. Nagseselos. Bumaba ang mukha ni Eric. Hindi niya inaasahan na magpapahid si Toto ng asin sa puso niyang sugatan. Nakakatakot ang titig niya habang nakatitig kay Toto. Malamig ang boses niya. Sa tingin mo ba hindi ako nagkakaroon ng masamang oras? Gustong-gusto ni Nicole na manatili si Ivy Harrison dahil nagkusa pa siyang lumikha ng mga pagkakataon para sa kanila pabalik sa Santos Elsland. Selos. Hindi nang ahas si Eric na isipin iyon. Dapat ba niyang itaya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa malambot na puso ni Nicole? Hindi. Hindi siya karapat-dapat. Napaatras si Toto. Noong una ay akala niya ay madali lang ang paglalakbay na ito, ngunit sino ang nakakaalam na nakialam sina Clayton Sloan at Ivy Harrison? Ang dalawang taong ito ay hindi rin madaling pakitunguhan. Pakiramdam ni Toto, maya-maya ay itatapon siya sa sign. Sa ilang sunod-sunod na araw, hindi bumalik si Nicole sa Imperial Gardens. Ang dahilan na ibinigay niya ay ang kumpanya ay may atraso ng mga bagay na kailangang harapin. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Nicole na hindi nakita si Eric sa loob ng ilang araw. Bukod sa pagpunta sa opisina, lalabas si Nicole kasama sina Julie at Yvette. Sasali si Ian kapag naiinip na siya. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa dati niyang buhay bago si Eric, na nagpainit at nasiyahan sa kanyang puso. Si Nicole ay nag-scroll sa social media at nakakita ng maraming tips sa kalusugan, mula kay Floyd at sa kanyang henerasyon ng mga kaibigan. Ang mga high society ladies tulad ni Yvette at Julie ay nag-post ng mga selfie at kanilang shopping haul at nagreklamo tungkol sa kanilang mayaman at boring na buhay habang patuloy nilang pinalawak ang kanilang negosyo at yaman ng pamilya. Gayunpaman, medyo nawala ang post ni Ian. Ang karaniwang walang kabuluhang young master ay biglang nagbago ng kanyang estilo. Nag-post si Ian. Reforma sa mga produktong pang-agrikultura. Mga carrot, berdeng gulay, patatas, at lahat. Marami sa kanilang mga kaibigan ang nagkomento sa post ni Ian. Gawa ba sila sa Jade? Young Master Carter, iba ka talaga. Kung pupunta si Young Master Carter sa mga mamahaling dekorasyon, tataas ba ang stock market? Ian, nakabili ka ba ng lupa? Narinig ko na ilang libong ektarya sa Timog ang binili kamakailan. Binabati kita. Sagot ni Ian. Maraming hindi nabibiling produktong agrikultural sa mga bulubunduking lugar. Kung sino ang may gusto nito, paki-order sa akin. Pahalagahan ito kung lahat ay makakatulong na ibahagi ang post na ito. Nagkomento si Old Master Carter sa ibaba. Hindi mo ba nakikitang nagsusulong ng mga brilyante ng iyong pamilya ng napakasigla? Nagkaroon ng katahimikan pagkatapos. Napatingin ulit si Nicole dito. Tumawa siya at ibinahagi ito sa kanyang pahina pagkatapos ng ilang pag-iisip. Si Yvette ay pribadong nag-message kay Nicole. Yvette Quimby, bakit mo pinagtutuunan ng pansin ang kabaliwan ni Ian? Nicole Stanton, tumutulong lang ako sa pagbabahagi. May notification ng tugon sa kanyang nakabahaging post. Toto, sinabi ng ating mabait na si Ginoong Ferguson na mag-order siya ng 2,000 libra. Maaaring magbayad anumang oras. Nagtaas ng kilay si Nicole at tinanong si Ian kung sapat na ba ang 2,000 pounds. Sabay reply din ni Clayton. Clayton Sloan, kukunin ko ang natitira. Wow, napaka-generous. Nang malaman ito ni Ian, tumatalon siya sa tuwa. Nagkataon na mayroon siyang 4,000 pounds, kaya pantay-pantay ang pagkakabahagi nito. Tinawag ni Ian si Nicole. You must attend our celebration this evening. Invite those two big shots too para mapirmahan nila ang kontrata at makapagbayad. I'll wait for you. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong tumanggi si Nicole. Sa ilang sandali, pinagsisihan niya ang pagiging abala. Kaya, kailangan niyang tanungin kung may oras sina Eric at Clayton. Sino ang nakakaalam na ang dalawang napaka-busy na lalaking ito ay nangako na sila ay dadalo ng walang pag-aalinlangan. Ibinigay ni Eric ang kanyang wheelchair para dumalo sa okasyon. Inalalayan siya ng kanyang tungkod at mukhang matatag at kalmado. Gaya ng dati, mukhang mainit at marangal si Clayton. Hindi inaasahan ni Nicole na napakaraming political at industry bigwigs ang dadalo sa selebrasyon na ito. Wala sa mga bisita ang mga ordinaryong tao. Ito ay hindi isang lugar para sa pangkalahatang publiko.
Si Ian Carter ay nasa loob na nakikisalamuha sa mga bisita na may ngiti sa kanyang mukha. Nang makita niyang papasok si Nicole ay dali-dali niya itong sinalubong. My Goddess of Wealth. Kabanata 473. Ipokrito. May nakakalokong ngiti sa mukha ni Nicole. Tumanggo siya sa iba at tinaasan ng kilay si Ian. Carter, itong business expansion mo ay medyo biglaan ha. Tumabi sa kanya si Ian at bamulong. I'm just lucky to have you. I didn't expect to clear it out so fast. Kung hindi, si Ian ay kailangang magbayad para sa kanyang malaking usapan mula sa kanyang sariling bulsa. Umupo ang dalawang bigwig sa harapan. Simple, solemna, at mabilis ang seremonya ng pagpirma. Sa pagkakataong ito, ang pangunahing tauhan ay si Ian dahil siya ang tagapag-ayos. Natural, sa kanya nakatutok ang atensyon ng lahat. Umupo si Nicole sa tabi ni Ian at nagnakaw ng limelight, gaya ng dati. Si Ian at Nicole ay napapaligiran ng iba para sa maliit na usapan habang masaya silang nag-uusap. Ang kapaligiran ay maayos at nakaka-relax. Ang mga taong nakapaligid kina Eric at Clayton ay ang mga gustong tumangkilik sa kanila, na isang ganap na kakaibang eksena mula kina Nicole at Ian. Si Clayton at Eric ay mukhang pigil at kalmado habang nakatingin sa kabilang side. Pareho nilang hindi maiwasang maramdaman na tinutulungan nila ang isang karibal sa pag-ibig. Sa kalagitnaan ng reception, napakunot ang noo ni Nicole nang makitang nakadama si Eric. Lumakad siya ng ilang hakbang pasulong. Mr. Ferguson, makakahanap ka ng dadalo para sa iyo kung hindi komportable para sa iyo na pumunta. Medyo lumuwag ang kilay ni Eric. Gusto kong pumunta ng personal para tanungin kung kailan ka babalik sa Imperial Gardens. Sa simula, nangako siya na mananatili siya sa kanya hanggang sa ganap itong gumaling. Tumigil sandali si Nicole. Bahagyang kumunot ang gilid ng labi niya. Sa palagay ko ay hindi nararapat na naroon ako. Hindi ba narito si Miss Harrison para sa iyo, Mr. Ferguson? Kung babalik ako sa Imperial Gardens, natatakot ako na ang buong pamilya Ferguson ay nais na balatan akong buhay. Bahagyang lumubog ang mga mata ni Eric. Namula agad ang mukha niya nang banggitin ang pangalang iyon. Oo naman, alam ng lahat kung ano ang pupuntahan ng pamilya Ferguson. Napakatalino ni Nicole, kaya paanong hindi niya ito nakikita? Walang iba kundi ikaw ang may posibilidad na maging asawa ko, at walang makapagpasya para sa akin. Determinado ang tono ni Eric. Napakatigas ng kanyang mga mata. Ibinaba ni Nicole ang ulo at ngumiti na parang walang nangyari. Kalimutan mo na. Ang relasyon ng pamilya Stanton at ng pamilya Ferguson sa wakas ay lumuwag. Kung paulit-ulit nating hamanin ang pasensya ng isa't isa, natatakot ako na mahirap itong ayusin sa ibang pagkakataon. Dapat ay tumingin tayo sa mga karaniwang interes. Ano sa tingin mo, Mr. Ferguson? Mga negosyante sila, kaya syempre, inuna ang interes. Napabuntong hininga si Eric saglit. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng kawalan ng kakayahan. Gusto niya itong kausapin tungkol sa nararamdaman niya, pero pera lang pala ang gusto nitong pag-usapan. Aayusin ko ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Si Ivy Harrison ay nakakasama sa paningin ni Eric. Hindi niya nais na i-drag ito. Tumawa si Nicole at hindi na umimik. Lumapit si Ian sa gilid na may hawak na baso ng alak. Pinanlakihan niya si Eric. Mr. Ferguson, salamat ng marami, ngunit gusto ko kung ano ang nagudyok sa iyo na tumulong. Si Eric Ferguson ay hindi isang taong gumawa ng kawanggawa ng walang layunin. Malamig at malalim ang boses ni Eric. Kung hindi para kay Nicole, sa tingin mo para sa'yo. Nakataas ang kilay ni Ian. Ang sagot na ito ay nasa loob ng inaasahan. Mataman niyang napansin ang marangal at nakapoised na si Clayton sa gilid at nagmamadaling binati ito. Mr. Sloan, ito ay isang karangalan. Salamat sa iyong napapanahong tulong, ngunit ako ay nagtataka kung ano ang nagudyok sa iyo na tumulong. Sinama ng babala ni Nicole si Ian, na sinasabi sa kanya na huwag gumawa ng gulo. Si Ian ay ganap na walang pakialam at hindi pinansin ang kanyang babala. Napatingin si Eric sa dalawang lalaki. Sa wakas ay dumapo rin ang tingin niya kay Clayton. Napangiti ng mahina si Clayton at nagsalita. Hindi ba normal na gawin ang lahat ng ating makakaya para sa mga nangangailangan? Ang mga tao sa mga bulubunduking rehiyon na iyon ay nangangailangan ng ating tulong, at bilang mga negosyante,
mayroon tayong responsibilidad at obligasyon na maglaan ng ilang mapagkukunan para sa kapakanan ng publiko. Mr. Carter, I'll gladly oblige kung mayroon kang higit pa sa mga ganoong plano sa hinaharap. Napatulala si Ian. Natigilan din si Nicole sa paghanga sa kanyang mga mata. Walang imak na umiwas ng tingin si Eric. Ha! Ipokrito. Kabanata 474. Hulaan kung sino. Natapos ang reception, at naghiwa-hiwalay ang lahat. Si Ian Carter ay sumabay kay Nicole. Sa pagbabalik, patuloy niyang pinupuri si Clayton Sloan. This guy is on a whole different level. He's so different from sa atin mere mortals. Tumanggo si Nicole bilang pagsang-ayon. Ang proyekto ng pananaliksik at pagpapaunlad sa J&L Corporation ay maayos na umuunlad. Sa loob ng ilang araw, gumawa sila ng ilang bagong resulta. Ang bagong project assistant na si Tucker, na nakastation sa J&L Corporation, ay medyo na-overwhelmed sa napakalaking project, kaya iminungkahi niya na magpadala si Nicole ng ilang karagdagang staff. Pumayag din si Nicole. Pagkatapos ng lahat, ang proyekto ay umabot sa isang mature na yugto, kaya ang pagiging komplikado at profesionalismo ay malayo sa paunang yugto. Pagkalipas ng 2 araw, ipinadala ni Logan ang listahan ng mga bagong hire kay Nicole. Tiningnan ito ni Nicole. Mukhang may sasabihin si Logan. Ang mga tao dito ay pawang mga nagtapos mula sa mga nangungunang unibersidad. Gusto mo bang pumili ng isa? Kinuha niya ang isang stack ng mga dokumento at nagtanong. Sino ang mas outstanding sa batch na ito? Hindi sumagot si Logan. Sa halip, pinaalalahanan siya nito. May tao dito na hindi mo inaasahan. Nagtaas ng kilay si Nicole. Dahil sa kuryosidad, bigla niyang binuklat ang ilang pahina. Bigla siyang nakakita ng pamilyar na larawan sa isang pahina. Nanginginig ang kamay niya at napawi ang ngiti niya. What is this? Bahagyang umubo si Logan. Ang anak na babae ng chairman ng Harrison Corporation, si Ivy Harrison. Kumunot ang kilay ni Nicole at tiningnan ang detalye ni Ivy Harrison. Siya ay mula sa isang ordinaryong domestic na universidad at walang anumang mahahalagang tagumpay. Ang gayong mga kwalifikasyon ay hindi dapat lumitaw sa harap niya. Ipinaliwanag ni Logan, narinig ko na espesyal na binati ni Chairman Harrison ang ating HR department, kaya ipinadala ang resume na ito, ngunit ang huling pagpipilian ay nasa ating mga kamay. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Nicole. Bumantong hininga siya at tinapik ang mga daliri sa desk na parang walang nangyari. Tila handa na si Ivy Harrison na lumaban sa isang matagalang digmaan. O baka gusto niyang pumasok sa Stanton Corporation ng kusa. Ano man iyon, tiyak na napukaw nito ang kanyang interes at pag-usisa. Kinawit ni Nicole ang gilid ng labi niya. Pagkatapos ay tulungan siya ni Tucker palabas. Tumanggo si Logan. Naiintindihan. J&L Corporation. Nakatanggap si Nicole ng mensahe mula kay Gerard Lickman na dumalo sa isang talakayan ng proyekto para sa susunod na hakbang ng proyekto. Kasabay nito, nakatanggap si Ivy Harrison ng induction notice. Pansamantalang nakatira si Ivy sa isang high-end na apartment na hindi kalayuan sa Ferguson Corporation, na may magagandang pasilidad at tahimik at eleganteng kapaligiran. Nang maabisuhan siya na magsimulang magtrabaho, dapat siyang direktang mag-ulat sa J&L Corporation, hindi sa Stanton Corporation. Si Logan ang nakipag-ugnayan sa kanya. Pagdating ni Nicole sa J&L Corporation, naghihintay si Gerard Lickman sa pasukan para salubungin ang malaking shot na ito. Pinagbuksan ni Luca ng pinto si Nicole, na magiliw na naglakad. Nakangiting bati ni Gerard sa kanya. Miss Stanton, napaka-punctual mo. Sabi ni Nicole, hindi ko ugali ang malate. Nag-chit-chat silang dalawa at sakto namang pumunta sa elevator para salubungin si Logan na dinala sa opisina si Ivy na may hawak na salansan ng mga materyales. Tumayo si Logan at magalang na yumuko. Good day, Miss Stanton. Ito ang bagong empleyado. Hindi niya binati at tumingin ng diretso sa matikas na si Nicole. Akala niya ay mapapansin siya ni Nicole, ngunit hindi nag-abalang sumulyap si Nicole sa kanya. Hindi man lang pinansin ni Nicole kung sino ang ipinakilala ni Logan. Hindi siya tumigil sandali at tumanggo lang siya na may kasamang malabong ngiti. Maganda ang kanyang ugali habang sinusundan niya ang presidente ng J&L Corporation, Gerard Lickman, sa conference room. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamay ni Ivy habang nakatitig sa likod ni Nicole.
Parang ito ang unang beses niyang nakita si Nicole, pero alam niyang hindi iyon. Ang Nicole sa kanyang harapan ay napakapino, ngunit hindi ito sinasadya. Ang uri ng pagiging aloof at pagmamalaki sa walang malay na mga galaw ni Nicole ay isang bagay na hindi kailanman makukuha ni Ivy upang makamit o magaya. Let's go, Miss Harrison. Kumuha ka ng 3 tasa ng kape, 2 walang asukal at gatas, 1 may gatas at walang asukal. Matamlay na utos ni Logan. Kabanata 475. Drink mine. Tumanggo si Ivy Harrison at pumunta sa pantry. Sa kanyang impresyon, si Joy Harrison ay ang tipikal na babaeng mataas ang lipunan. Maaaring makihalubilo si Joy sa mga piling tao para sa negosyo ng pamilya ng madali. Maging si Eli Harrison ay hindi napigil ang purihin ang kanyang panganay na anak na babae. Upang pasayahin si Joy, hindi kailanman kinilala ni Eli Harrison si Ivy bilang kanyang anak. Kung hindi kailangan ni Eli ng isang walang asawang anak na babae para sa isang alyansa sa pag-aasawa, si Ivy ay natigil sa masikip at lumang apartment na iyon. Dinala ni Ivy ang tray ng kape sa conference room. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Eric na kausap si Gerard Lickman sa pinto. Si Eric ay walang pakialam at kalmado, ngunit nang masulyapan niya si Nicole sa kabuuan ng silid, naging mas malambot ang kanyang tingin. Ibang-iba ito sa pagkasuklam at kawalang interes sa mga mata ni Eric nang mapatingin ito kay Ivy na ikinatuwa nito. Yung 3 tao sa hapag ay parang nasa sarili nilang mundo, hindi mahawakan ng mga ordinaryong tao. Nang iyangat ni Eric ang kanyang mga mata, nakita niya si Ivy Harrison na nakatayo doon. Agad namang naging malamig at pangit ang mukha niya. Nagkunwaring hindi napansin ni Ivy at tahimik na pumasok para ailapag ang mga tasa ng kape. Iyong kape. Narinig ni Nicole ang boses niya at tahimik siyang tumingin. Bago pa niya masabi ang malamig na boses ni Eric. Bakit ka nandito? Napasulyap si Eric kay Gerard dahil ito ang kumpanya niya. Bakit nandito ang babaeng ito? Inosenteng nagkibit-balikat si Gerard. May bigla siyang naalala. Ito dapat ang bagong katulong na ipinadala ng Stanton Corporation. Tucker needed more hands, right? Tanong ni Gerard kay Nicole. Natahimik si Nicole ng kalahating segundo. Tumanggo siya, tumingin kay Ivy, at same time na nagsalita. Dahil bago ka lang dito, subukan mong umangkop ng mabuti. Huwag mong hayaang maantala ng status mo ang trabaho ng kumpanya. Naten si Ivy saglit. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging reaksyon ni Nicole. Kalmado, poised, at medyo condescending. Ang simpleng pahayag na ito ay parang pagtanggap sa kanyang pag-iral at isang babala. Tumanggo si Ivy, pinipigilan ang alon sa puso niya. Naiintindihan ko, Miss Stanton. Alam na alam ni Ivy na sa kanyang mga kwalifikasyon at kakayahan, hindi niya makukuha ang posisyong ito bilang assistant kung hindi dahil sa kanyang ama. Gusto ni Eli Harrison na gayahin ni Ivy si Nicole, na maglalapit sa kanya sa bilog ni Eric. Kumunat ang noo ni Eric. Ang kanyang mga mata ay malamig, at ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit hindi siya komportable. Tinitigan niya si Nicole, sinusubukang makakuha ng ilang pahiwatig sa mukha nito. It doesn't make sense. Ang Stanton Corporation at Harrison Corporation ay walang pakikitungo sa isa't isa. Nagkataon lang ba? Aktibong binigay ni Ivy ang 2 tasa ng plain coffee sa 2 lalaki at ang kape na may gatas kay Nicole. Pagkatapos ay tumabi siya para ihanda ang katitikan ng pulong para sa kanila. Humigop ng kaunti si Nicole at itinabi, hindi na muling ginalaw ang kape. She then continued the topic kanina. Gusto ni Mr. Sloan na maglagay ng karagdagang kapital dahil napaka-optimistic niya tungkol sa mga prospect ng artificial intelligence at kumpiyansa siya sa aming mga domestic R&D capabilities, ngunit mayroon siyang isang kahilingan. That is after the project motor race, he wants it listed in Liberty. This tiyak na mayayanig ang Wall Street at ang mundo. Nababalot ng dilim ang mga mata ni Eric. Palagi siyang nagtatrabaho ng may layunin at pinananatiling hiwalay ang mga personal na bagay sa negosyo. Mapurol ang tono niya. Hindi siya malinaw tungkol sa sitwasyon sa bahay dahil matagal na siyang naninirahan sa Liberty. Sa palagay ko, dapat nating palawakin sa media niya sa hinaharap, at hindi ako sumasang-ayon na ilista sa Liberty. Sinabi ni Gerard, maganda ang ideya ni Mr. Sloan. Sa kasalukuyang sitwasyon, kung may lilista tayo sa Liberty,
Makakaakit ito ng mas maraming mamumuhunan at higit pang pandaigdigang atensyon, na magtutulak sa ating proyekto sa tuktok. Hindi tayo mahihipo. Ngunit, pakiramdam ko, ito ay isang pagtataksil sa ating bansa. Kumunot ang noo ni Nicole at tinapik ang mga daliri sa mesa, tila may iniisip. Nang makita ito, dali-daling pumunta si Ivy para lagyang muli ang kape ni Nicole ng may pag-iingat. Kabanata 476. Hindi mo kailangan. Walang pakialam si Nicole at hindi niya ginalaw ang tasa ng kape na may bula ng gatas. Napansin naman ito ni Eric na nakaupo sa tapat niya at itinulak sa kanya ang hindi nahawak ang kape na nasa harapan niya. Nag-aalalang itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata. Humalaklak si Eric. Ang malandi niyang titig sa mga mata ng mga tagalabas ay mukhang napakaamo. Hindi ko pa nahawakan. Walang gatas ang tasang ito. Bahagyang tumawa si Gerard at tumingin sa tasa ng kape na nasa harapan niya. Nako, akin na ang tasa ni Miss Stanton. Hindi naman ito kapabayaan sa panig ni J&L, di ba? Bumilis ang tibok ng puso ni Ivy. Pakiramdam niya ay parang dinurog ng malaking bato ang kanyang dibdib. Kanina, hindi niya hiningi ang kagustuhan ng mga amo at siya na mismo ang nag-asyom. Kailangang aminin ni Ivy na siya ay isang masamang katulong. Ngumiti ng malumanay si Nicole. Wala siyang pakialam habang walang ingat na iniikot ang panulat sa kanyang kamay. Fine. Kasalanan ng assistant ko. Para makabawi, pwede kitang imbitahan sa opening ng play ng kapatid ko mamayang gabi. Interesado ka ba? Pinilit ni Gerard ang kanyang dila. Oo naman. Ang hirap kunin ng tickets ni Kai. Pwede ba akong magdala ng +1? Sabi ni Nicole, hindi, sarili mo lang. Malinaw ang boses ni Eric. Pupunta rin ako. Tumanggo si Nicole at inayos ang mga gamit niya na parang walang nangyari. Tumigil muna tayo dito. Kung saan ililista, dalhin natin dito si Mr. Sloan next time para ituloy ang usapan. Mauuna na ako. Tawag ni Gerard sa kanya. Sabay na tayo kumain. Hindi salamat. Tumanggi si Nicole. Nang magwa-walkout na siya, sinulyapan ni Nicole si Ivy. May business trip si Logan, kaya pwede kang sumama sa akin ngayong gabi. Hindi naman hiningi ni Nicole ang opinyon ni Ivy. Walang malay na sumulyap si Ivy kay Eric. Siya ay maingat at natutuwa. Oo, Miss Stanton. Maraming pagkakataon ang nasa harapan niya. Maya-maya, mapapansin siya ni Eric. Walang pakialam si Nicole sa kanilang mga ekspresyon at dir-diretsyong lumabas. Sa loob ng malaki at solemne na conference room, sina Gerard at Eric na lang ang naiwan. Tiningnan ni Gerard ang madilim at masungit na mukha ni Eric at hindi niya napigil ang tumawa ng maluwang. Mr. Ferguson, akala ko ba ang ganda ng trip mo, pero parang may mga rough patch pa pala ha. Tinusok ng matalim na tingin ni Eric si Gerard. Walang init sa mukha niya. Napatay ng curiosity ang pusa. Natahimik sandali si Gerard. Tumayo siya na may mahinang ngiti at umiling. Sok-sok. Sa tingin mo ba sinadya ni Miss Stanton ang maliit na katulong na ito? Ang tanong ni Gerard ay eksaktong ipinagtataka ni Eric. Gayunpaman, mukhang hindi natinag si Eric. Nagtaas siya ng kilay. Bakit hindi mo siya tanungin? Si Gerard ay hindi nakakuha ng reaksyon mula kay Eric, na inaasahan. Kung tutuusin, hindi lahat ay maaaring magkaroon ng kasiyahang panoorin ang drama ni Eric, lalo na't hindi siya nababaliw. Kalmadong tumayo si Eric at sumandal sa kanyang tungkod habang siya ay nakapyang palabas. Mayroon siyang natural na aura na hindi malapitan. Pagkalabas niya ng conference room, pumunta siya sa elevator lobby at naghintay ng elevator. Si Ivy Harrison, na naghihintay sa gilid, ay nagkusa na pindutin ang elevator button para sa kanya. Mr. Ferguson. Gusto niyang mapansin nito ang presensya niya. Hindi sumagot si Eric. Umakyat na ang elevator, pero hindi pumasok si Eric. Tanong niya, nasaan si Miss Stanton? Ang tono niya ay parang nakikipag-usap sa isang ordinaryong subordinate. Nanigas ang mukha ni Ivy. Itinuro niya ang opisina sa gilid. Nasa opisina kasama si Tucker. Hindi umimik si Eric at pumunta na siya sa tapat ng opisina para hintayin si Nicole. Ibinaba ni Ivy ang kanyang mga mata upang itago ang kanyang pagkabigo. Pagkatapos ay pumunta siya sa pantry para magdala ng isang tasa ng kape para kay Eric. Kumunat ang noo ni Eric. Hindi kita assistant. Ipinahiwatig niya na nagkamali siya ng kanyang pagkakakilanlan.
Napakagatlabi si Ivy. Siya ay tumingin ng malambot at maamo, na may isang pahiwatig ng ingratiation. Mr. Ferguson, first time ko rin makadalo sa opening event ng isang play. May kailangan ba akong bigyan ng pansin? Sabi ni Eric, wala kang kailangang gawin. Isa lang siyang katulong, kaya ano ang kailangan niyang paghandaan? Napangiti si Ivy sa kahihiyan. Kabanata 477. Anong ginagawa mo? Capital Grand Theater. Si Nicole ay may mga tiket sa harap. Bumaba siya ng sasakyan na nakasuot ng light-colored dress. Bagamat konserbatibo ang disenyo, ginawa nitong matangkad at payat ang kanyang hitsura, na may mga curves sa tamang lugar. Pinaresan ito ni Nicole ng magagandang stilettos. Maliwanag at namumukod tangi ang kanyang ugali. Ibinalik ni Logan ang damit mula sa butik at pinasa kay Ivy para iabot kay Nicole. Ang teatro ay napapaligiran ng mga mamamahayag at tagahanga. Napakasikip noon. Tila talagang tinupad ni Kai the Superstar ang kanyang titulo. Pagbaba ni Nicole sa hagdan, nadulas siya at nabasag ang takong ng kanyang stilettos. Ang mga kamera ng mga reporter ay patuloy na kumikislap sa ibaba. Kung lumakad siya ng ganito, siguradong makikita sa mga headline bukas ang kakaiba niyang hitsura. Palihim na nagmura si Nicole at mabilis na umatras sa sasakyan. Tanong ni Luca, Miss, anong meron? Sabi ni Nicole, nasira ang takong ng sapatos ko. Humanap ako ng bagong pares ng sapatos. Nanlaki ang mga mata ni Luca sa dilema. Nagmamadaling nagsalita si Ivy Harrison, na nakatitig sa kanya. Mayroon akong ekstrang pares ng heels dito na halos kapareho ng sukat mo. Miss Stanton, bakit hindi mo isuot itong pares? Tahimik na tumingin sa kanya si Nicole. Napanatili ni Ivy ang isang matigas at maingat na ngiti. Sabi ni Nicole, oo naman, salamat. Walang ibang pagpipilian pa rin. Kung hihintayin niya ang kanyang bagong sapatos, maaantala nito ang pagbubukas ng dula. Ang maganda ay bago ang mga ekstrang takong. Bagamat hindi ito galing sa isang luxury brand, possible pa rin ito. Pagbaba pa lang nila ng sasakyan, hindi mabilang na mga kislap ang nakapaligid kay Nicole, na mas masigasig kaysa sa isang aktres na naglalakad sa red carpet. Napanatili ni Nicole ang isang eleganteng tindig at isang disenteng ngiti. Nang nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad, biglang kumalas at naputol ang strap ng kanyang heels sa harap. She subconsciously bent down to fix it when she suddenly felt a chill down her spine. Nawala ang zipper ng damit. Hindi masyadong malamig ang panahon, ngunit medyo malamig pa rin sa gabi kumpara sa araw. Nang mapagtanto ito ni Nicole, nanigas ang kanyang katawan. Ang lahat mula sa sapatos hanggang sa damit ay tila isang aksidente, ngunit hindi mabilang na mga pag-iisip ang pumasok sa isip ni Nicole. Lahat sila nakaturo kay Ivy. Mabait si Nicole na nag-alok ng pagkakataong ito kay Ivy, ngunit hindi nagpapasalamat si Ivy. Patuloy na kumikislap ang camera. Alam ni Nicole na sa pagtayo niya ay may makakapansin agad na natanggal ang zipper niya. Nararamdaman pa niya ang malamig na hangin na nagsisimulang salakayin ang bawat butas niya mula bewang pataas. Medyo nagulat ang mga reporter sa kanyang mga ginawa at naramdaman nilang may mali. Huminga ng malalim si Nicole at handa ng kutsain ng lahat sa loob ng ilang segundo. Wala siyang choice kundi tanggapin ang malungkot na pagkawala na ito. Ang moment na si Nicole ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umayos, isang matangkad at malawak na figure ang biglang bumungad sa kanya. Isang itim na suit jacket ang ibinalot sa kanya ng mahigpit. Nakaramdam ito ng init at komportable. Saglit na natigilan si Nicole, kaya napalingon siya at nagulat nang makita si Clayton Sloan na nakatayo doon. Ngumiti si Clayton at hindi umatras sa kumikislap na mga kamera, ni hindi siya gumawa ng anumang hindi naaangkop na mga galaw. Mukhang nag-aalala lang ito sa pagiging cold niya. Nakita ng lahat si Clayton at nakilala siya bilang ang lalaki sa larawan na ipinost ni Nicole noong araw na iyon na nagdulot ng malaking buzz online. Hindi nagtagal, itinaas ng mga reporter ang kanilang mga kamera sa kasabikan. Miss Stanton, may ask if he is really your new love interest. Magkasama ba talaga kayong dalawa? Dadalo rin ngayon si Mr. Ferguson. May gusto ka bang sabihin sa kanya? Are you two on a date? Miss Stanton, can you introduce this man beside you? Ang hindi mabilang na pagmamadali at pagmamadalian ay tila malayo kay Nicole.
Ang tanging nakita niya ay ang banayad ng ngiti ni Clayton na nagpakalma sa kanyang pusong hindi mapakali na parang sariwang tubig sa bukal. Hindi nagsalita si Clayton at ngumiti lang sa camera. Pagkatapos ay tumalikod siya at dinala siya sa sinehan. Walang reporter sa loob ng sinehan, kaya gumaan agad ang pakiramdam ni Nicole. Umupo siya sa sofa sa lounge. Nakatutok ang tingin ni Clayton sa kanyang sapatos na may mabigat na ekspresyon. Bigla itong lumuhad sa isang tuhod sa tabi niya at hinubad ang sapatos niya. Ang mga sapatos na ito ay hindi tugma sa iyong damit ngayon. Ang kanyang damit ay isang custom-made na premium na koleksyon, habang ang mga sapatos na ito ay karaniwang mga off-the-rack na takong. Tumangala si Clayton nang tumingin si Nicole sa ibaba. Nagtama ang kanilang mga mata, at tila nagyelo ang oras. 1 segundo. 2 segundo. 3 segundo. Anong ginagawa mo? Binasag ng malamig na boses ni Eric ang matalik na katahimikan. Kabanata 478. Akayin ang kabayo sa tubig. Sa pananaw ni Eric, nakaupo si Nicole habang nakaluhod si Clayton sa poster na parang nagpo-propose sa kanya. Ang malumanay na pagkilos ni Clayton nang habarin niya ang sapatos ni Nicole para sa kanya ay labis na hindi komportable si Eric. Para silang magkasintahan. Malamig at pangit ang mukha ni Eric. Ang kanyang mga mata ay nagyelo habang nakatitig kay Clayton ng mapanganib. Narinig ni Clayton ang boses ni Eric, pero binalik lang niya ang sapatos para kay Nicole na parang walang nangyari at umayos. Miss Stanton, dapat kang magpapalit ng isang pares at maghintay sa lounge sa itaas. Nagpasalamat si Nicole at natural na tumayo. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe kay Kai upang maghanda ng bagong damit at sapatos para sa kanya. Si Kai lang ang may silbi dito. Hindi naman kasi nagtiwala si Nicole sa sense of fashion ng bodyguard niyang si Luca. Malamig at mabagsik ang mukha ni Eric habang naglalakad. Patay ang kanyang tingin kay Clayton. Ang pagkakita sa kanyang mga bagay na pinagnanasaan ng iba ay nagparamdam kay Eric ng pagiging possessive at nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng krisis. Nasisiraan na siya ng bait. Nakapikit ang lalaki habang hawak ang tungkod, ngunit malamig at kahanga-hanga ang kanyang lakad. Naguutos ang likas na makapangyarihang aura ni Eric. Si Clayton ay hindi umiwas. Eric's gaze at nakatayo doon na parang maginoo. Hindi man lang nagpatalo ang ugali niya kay Eric. Nagkatitigan ang dalawang lalaki na may nagninangas na kislap na walang kompromiso. Anong ginawa mo ngayon lang? Ulit ni Eric. Ang kanyang boses ay napakalamig, malalim, at madilim. Marahang dama po ang kanyang tingin sa katawan ni Nicole na nakabalot sa suit jacket ni Clayton. Natagpuan ni Eric na ito ay hindi pangkaraniwang nakakatusok. Bahagyang kumislap ang tingin ng lalaki sa pagtitimpi. Lumapit si Nicole. Nang nasa tabi na niya si Eric, huminto siya sa paglalakad at nagsalita sa mahinang boses, "Hindi na namin kailangang ipaliwanag ang ginagawa namin sa iyo, di ba?" Hindi siya nasisiyahan sa paglampas ni Eric sa kanyang mga hangganan. Dapat niyang tandaan ang kanyang pagkakakilanlan. Higit pa, kung ito ay ginawa ni Ivy Harrison, kung gayon ito ay dahil lamang kay Eric. Kung hindi si Eric ang nagdulot ng kaguluhang ito, hindi magkakaroon ng ganitong kasawian si Nicole na halos mapahiya siya sa publiko. Pagkatapos noon ay umakyat na si Nicole para hintayin si Kai sa itaas nang walang pakialam sa reaksyon ni Eric. Lalong lumungkot ang mukha ni Eric. Nagdilim din ang kanyang tingin. Lumakad si Clayton na may mahinang ngiti at walang labis na emosyon sa kanyang mukha. "Mr. Ferguson, maaari mong akayin ang isang kabayo sa tubig, ngunit hindi mo ito maiinom. May mga bagay na hindi maaaring pilitin." Bahagyang naningkit ang matalim at malamig na mga mata ni Eric. "Alinman, ito pa rin ang aking kabayo. Walang sino man ang karapat-dapat na hawakan ito." Agad na bumagsak ang temperatura sa freezing point. Natural na hindi alam ng mga reporter at fans sa labas ang komprontasyong ito. Kung gagawin nila, ito ay nagdulot ng panibagong siklab. Sa silid pahingahan sa itaas. Pumasok si Kai na may dalang bagong damit at sapatos para kay Nicole. Hindi siya nakaimik pagdating sa magulo niyang kapatid, ngunit mabilis niyang ibigay ang mga pangangailangan nito. Sa kabutihang palad, ang mga sponsor ay may iyong paboritong tatak, ngunit ang mga ito ay off the rack. Hindi ba palagi kang nagsusuot ng custom-made na mga damit at sapatos kapag sumasali ka sa mga kaganapang ito? Nakahinga ng maluwag si Nicole. Hinubad niya ang suit jacket ni Clayton at tumalikod kay Kai.
Tingnan mo. Nabasag ang kanyang zipper sa likod, na nagpapakita ng malaking patch ng kanyang sexing likod. Bagamat maganda ang kanyang likod, ang damit na ito ay hindi idinisenyo upang maging backless, kaya medyo hindi ito angkop. Si Nicole ay nagtatrabaho sa kanyang paboritong brand sa loob ng maraming taon, kaya hindi sila gagawa ng ganitong uri ng mababang antas ng pagkakamali. Mukha namang nagulat si Kai at kumunot ang kilay. Sinong may gawa nito? Ni hindi magawa ni Logan ang trabaho niya. Nagalit si Kai dahil alam niyang sinasadya iyon. Pinulot ni Nicole ang mga damit na tinapon niya at pumunta sa kwarto sa loob. Hindi si Logan. Ibang tao. Sino kaya? Bubugbugin ko sila. Naiinis si Kai dahil may nangahas na mangbuli sa baby sister niya. Bahagyang tumawa si Nicole at sinara ang pinto. I'll take care of it. Mauna ka na. Umalis si Kai na galit na galit. Kabanata 479. Hindi maipaliwanag. Nagpalit si Nicole ng mahabang itim na damit. Siya ay tumingin marangal at malayo. Ang mataas na takong din ang paborito niyang tatak at estilo. Nakahinga siya ng maluwag at naalala ang nangyari kanina. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Luca. Sabihin mo kay Ivy Harrison na umakyat. Sumagot si Luca. Oo, miss. Huminga ng malalim si Nicole. Pagkalabas niya ng kwarto ay nakita niya ang assistant ni Kai na si Demi na naghihintay sa pintuan. Miss Stanton, nag-alala si Kai na mag-isa ka at hiniling niya na sundan kita mamayang gabi. Pumayag naman si Nicole dahil kulang pa rin siya sa staff. Napangiti siya. Great. Wait here for Miss Harrison, I'll come up later. May sasabihin ako sa kanya. Tumanggo si Demi. Huwag kang mag-alala, Miss Stanton. Malapit na ang oras, kaya bababa muna ako. Bahagyang ngumiti si Nicole at bumaba. Hindi siya isang taong magtitiis sa mga taong hindi makatwiran. Nakahanda na ang lighting arrangements sa theater hall. Isang upuan na lang ang natitira sa front row, na nasa pagitan ni Eric at Clayton. Napahinto si Nicole sa kanyang mga yapak. Ang galing, nakaka-suffocating seating arrangement. Sa pag-aalinlangan ni Nicole, nakita siya ni Clayton at kumaway sa kanya, kaya natural na lumapit si Nicole at umupo. Hindi nagbago ang tingin ni Eric, hindi rin siya malumanay na binati gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Parang galit pa rin siya sa nangyari kanina. Nakahinga ng maluwag si Nicole. Galing. Ngumiti si Clayton at nagsalita sa mahinang boses, si Kai has a really strong appeal. The whole audience came for him. Tuwang-tuwa si Nicole nang marinig na may pumupuri sa kanyang kapatid, ngunit mahinhin pa rin siya. Maganda lang ang kapatid ko, magaling kumilos, at maganda ang personalidad. Naninigas ang mga sulok ng labi ni Clayton, pagkatapos ay tumanggo siya bilang pagsang-ayon habang lumalalim ang kanyang ngiti. Hindi nagsalita si Eric na nasa kabilang side ni Nicole. Lalong naging malungkot ang mukha niya. Natapos ang huling eksena ng kilos. Isang katulong ang nag-abot ng 3 tasa ng kape. Inabot ito ni Clayton kay Nicole, na ipinasa naman kay Eric. Natigilan si Eric ng kalahating segundo. Lumuwang ang ekspresyon niya nang inabot niya iyon para kunin. Sa sumunod na segundo, kahit papaano ay tumagas ang tasa bago niya ito mahawakan ng matatag. Tumapon ang kape sa damit niya. Kumunot ang kilay ni Eric. Nagkaroon siya ng OCD, Obsessive-Compulsive Disorder, at hindi niya kayang tiisin ang maruming damit hanggang sa matapos ang dula. Nang tumayo si Eric ay mas mabilis ang katulong kay Eric at kinuha ang kanyang tungkod. I'm sorry, Mr. Ferguson. Mariing sinulyapan ni Eric ang katulong at kinuha ang kanyang tungkod, saka tumingin kay Nicole. Magpapalit muna ako. Tumanggo si Nicole at muling umupo. Medyo pamilyar ang katulong. Hindi nagtagal pagkaalis ni Eric, tumayo si Nicole at tahimik na lumabas ng hall. Ipinaalam na ni Toto kay Eric ang kanyang room number sa lounge. Lumabas si Eric sa elevator at hinanap ang kwarto. Pagpasok niya, madilim sa loob. Casual niyang binuksan ang mga ilaw at nakita niya ang pitaka at damit ng isang babae sa malaking malambot na sofa. Ang kanyang mga mata ay malamig at mabagsik. In the next second, bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas mula sa loob ang isang babaeng basang-basa na nakabalot ng bath towel. Halos hindi natatakpan ng maliit na tuwalya ang mahahalagang bahagi. Ito ay medyo isang tanawin. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Ivy Harrison. Napakalungkot ng mukha ni Eric. Ang kanyang mga mata ay malamig,
matalas, madilim, at nakakatakot. Sinong nagsabi sa'yong sumama ka? Ang kanyang boses ay nakakagulat na malamig. Nagulat si Ivy at natigilan ng ilang segundo. Hinawakan niya ang bath towel na tila mahuhulog sa namumulang pisngi. Mr. Ferguson, bakit ka nandito? Ang mapanglo na mga mata ni Eric ay nagdadala ng matinding pang-aalipusta at malamig na pagwawalang bahala. Lumabas ka. Bago pa niya matapos ang sasabihin ay biglang tinakpan ni Ivy ang dibdib niya at napasigaw. Nagtago siya sa likod ng katawan ni Eric. Biglang sumulpot sa pinto ang isang grupo ng mga reporter na may dalang gamit. Walang tigil ang pagkislap ng kamera. Kabanata 480. Nawala sa iyo. Ang matalik na yakap ni na Eric at Ivy sa sandaling ito ay napakasabog at kahanga-hangang imahe. Ang mga reporter na iyon ay parang mga gutom na lobo na naghahanap ng pagkain. Nagkiklik sila sa kanilang mga kamera at kinukunan ang scene na ito. Napangiwi si Ivy Harrison sa likod ni Eric, nanginginig sa takot, nakakaawa. Hindi inaasahan ng mga reporter na kapwa na may bagong love interest sina Nicole at Eric. Sa sumunod na segundo, itinulak ni Eric si Ivy palayo na parang isang basurang dam-eye-kit sa katawan niya. Hindi na itago sa lahat ang pagkasuklam sa kanyang ekspresyon. Wala siyang pakialam kung nakahubad man si Ivy sa harap ng mga kamera. Lumapit si Eric sa mga reporter na may pagtatampo at mapang-ipang tingin. Nagbabanta ang tono niya. Wala akong pakialam kung sino ang nagsabing pumunta ka. Kung may lumabas na salita o litrato tungkol dito, mawawalan ka ng trabaho bukas. Sa isang iglap, biglang huminto ang tunog ng pag-click ng mga kamera. Ito ay ganap na tahimik. Walang maririnig na tunog. Ang mga reporter na iyon ay tumingin kay Eric na may takot sa mga mata. Palaging lumalabas si Eric sa mga financial news. Bukod pa riyan, lalabas din ang kanyang pangalan sa mga tabloid na may kaugnayan kay Nicole. Dahil ang mga ito ay hindi kailanman nasuspend gaya ng pinahintulutan ni Eric, unti-unting nakalimutan ng mga mamamahayag na si Eric Ferguson ay hindi mahawakan. Ang presidente ng Ferguson Corporation ay may malalim na koneksyon sa bawat industriya at napakalakas. Noon, ang pangalan ni Eric na lumalabas sa mga tabloid ay napakabihirang at halos kalapastanganan. Ngayon, sumugod pa ang mga reporter na ito para hukayin ang mga iskandalo ni Eric Ferguson. Ang lakas ng loob. Sa ilang sandali, ang mga reporter ay walang kamalay-malay na nanginginig habang ang takot ay sumalakay sa kanilang bawat butas. Walang kamalay-malay na lumipat ang kanilang mga mata sa kaawa-awang babae sa sahig sa loob ng silid. Ivy Harrison. Siya ang nagpaalam sa kanila na pumunta, na nagsasabi na mayroong nakakagulat na impormasyon. Naramdaman ni Eric ang direksyon ng kanilang mga tingin at agad na naunawaan kung ano ang nangyayari. Naglakas loob ba siyang magplano laban sa akin? Biglang nagdilim ang mga mata niya habang naglalabas ng matinding lamig. Nakatayo siya doon na may hindi maipaliwanag na malamig at mabagsik na aura. May hindi maipaliwanag na talas din ang boses niya. Umalis ka na dito. Nataranta ang mga reporter at nagsitakbuhan. Natatakot sila na kung sila ay nahuhuli, sila ay gagawing halimbawa. Agad na tumahimik ang pintuan. Bumalik ang tingin ni Eric kay Ivy na namumutla at nanginginig sa sahig. Nakahubad ang mga balikat niya habang bahagyang nanginginig. Mukha siyang malambot, mahina, at inosente. Wala sa mood si Eric na pahalagahan siya. Ang tanging naramdaman niya ay disgust at disdain, pati na rin ang lamig at galit. How dare this woman set up me? Hindi nakasara ang pinto. Walang pakialam si Eric na makikitang ganito si Ivy. Sa kabaligtaran, si Ivy ay medyo nahihiya at hindi umiimik. Bahagya niyang itinaas ang bath towel at mukhang hindi komportable. Mr. Ferguson, hayaan mo muna akong magpalit. Nanghihinayang si Ivy na hindi natuloy ang kanyang mga plano. Noong una ay gusto niyang samantalahin ito para ilantad ang kanilang relasyon para ilagay si Eric sa mahirap na posisyon. Sa ganitong paraan, magagawa niyang manatili sa tabi ni Eric sa marangal na paraan. Sino ang nakakaalam? Malamig na dumampi kay Ivy ang madilim na tingin ni Eric. Miss Harrison, I hate it when people scheme on me. Namutla ang mukha ni Ivy habang hindi niya namamalayan na itinanggi ito. Hindi ako yon. Alam ni Eric sa isang sulyap at inilipat ang kanyang tingin ng walang pakialam. Ayaw na niyang tingnan pa siya dahil madudumihan lang nito ang mga mata niya.
Masyadong madaling humanap ng ebidensya, pero ayokong mag-aksaya ng oras sa'yo. Ang kanyang boses ay nakakahimok at hindi nag-iwan ng puwang para sa maneuver. Maaari kang maligaw at tumalon sa kung saan ka man nanggaling, o ay papapunta ko si Eli Harrison at mawala kasama mo. Namutla ng husto ang mukha ni Ivy, at nadurog ang kanyang puso.